Galit at pag-aalala ang mababakas sa mga mata ni Nathan habang paulit-ulit na naglalakad sa loob ng courtroom. Kabi-kabila na ang bulungan ng mga empleyado naroroon habang nakatitig sa groom na ngayon ay mukhang kinakabahan based sa reaksyon ng mukha nito. Okay lang yan, sir. Ganyan din kami ng misis ko nung ikinasal kaming dalawa. Nakangiting sambit na nasa gilid bago lumingon kay Charlotte na ngayon ay tila ba may tinatawag din sa kabilang linya. Kinabahan din kami noong una. Kunot noong tumitig si Nathan sa empleyadong nagsalita bago lumingon sa direksyon ni Charlotte. Iniisip ba niya na ang kasambahay niya ang pakakasalan ko? Kunot noong tanong ni Nathan sa isip bago pa sekretong umismid sa nagsasalita. Malapit nang dumating ang judge pero hanggang ngayon ay wala pa rin si Isabela. Bakit nga ba wala pa rin siya hanggang ngayon? Wala naman siguro nangyaring masama sa kanya, hindi ba? Ligtas ba siya? Nasaan na ba kasi siya ngayon? Isa lang yan sa mga katanungang paulit-ulit na sumagi sa isip ni Nathan habang patuloy sa paulit-ulit na paglalakad sa harap ng courtroom. Nariyan na raw si Judge Altamirano. Rinig niyang balita ng isa sa naroon. Papunta na raw ho rito. Nakangiting lumapit sa kanya ang babae upang ibalita sa kanya ang pagdating ni Judge Altamirano sa courtroom. Ito kasi ang magkakasal sana sa kanilang dalawa ni Isabela kung hindi lang nagbago ang isip nito sa pagpapakasal sa kanya. Nagkasundo na sila magpakasal ngayon. Sa courtroom, pansamantala. Kailangan niya na kasing makuha ang mana niya sa pamilya bago pa man siya tumungtong sa edad na 36 sa susunod na araw. Sa oras kasi na hindi siya may kasal, ay may posibilidad na tuluyan na siyang tatanggalan ng mana ng daddy niya. Matanda ka na, Nathan. Gusto ko na rin magkaroon ng apo. Sir, magsa-start na po tayo. Sandali lang. Aniya. May galit sa mga mata niya na lumapit sa direksyon ng kasambahay na isinama niya. Kanina niya pa ito inuutusang tawagan si Isabela. Ginagawa niya ba talaga ng maayos ang trabaho niya? Where the hell is she? Galit niyang bulong kay Charlotte na halos ikatalo nito sa gulat sa bigla niyang pagsulpot sa gilid na to. Narito na siya dapat ngayon. Nasaan na raw siya? Nang dahil sa takot, nanginginig siyang umiling na halos ikapikit ni Nathan sa labis na frustration. Hindi niya pwedeng i-cancel ang kasal at mas lalong hindi niya rin pwedeng paghintayin si Judge. Ano na lang sasabihin ng mga board members ng kumpanya nila kapag nalaman nilang tinakbuhan siya ng soon-to-be bride niya? Ginagawa ko naman po ang lahat para matawagan siya, sir, pero hindi niyo po talaga sinasagot lahat ng tawag ko. Sagot niya. Pansamantalang tumalikod sa kanya si Nathan habang nakapamewang. Isang buntong hininga pa ang ginawa niya bago muling humarap kay Charlotte na halos ika-atras nito sa kinatatayuan. Marry me. Walang pagdadalawang isip nitong sambit na ikinalaki naman ng mga mata ni Charlotte. Hinawakan niya ang dalaga sa braso na hindi niya ikinareklamo dahil sa sobrang takot. Ikaw na lang pakakasalan ko. Tama bang narinig ko? Tanong sa isip ni Charlotte bago tuluyan nagkatitigan sila sa lalaking nakahawak ng braso niya. Parte pa rin ba ng trabaho ko ang pagpapakasal sa kanya? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang sabi nila bulag daw ang pag-ibig. Alam mo nang niloloko ka. Naniniwala ka pa rin sa mga kasinungalingan niya. Harap-harapan ka na nga ginagamit. Minamahal mo pa. Kailan nga ba talaga natin magagawang imulat ang mga mata natin sa posibilidad na niloloko lang tayo ng isang tao? Tanga ka kung nagpapagamit ka. Tanga ka kung nagbubulag-bulagan ka. At mas lalong tanga ka kung hinahayaan mo lang siyang gamitin ka. Pero paano kung nagmahal ka lang? Mahal mo siya kaya ka nagpagamit.
Masasabi mo pa rin bang tanga ka kung nagmahal ka lang? Hindi tanga ang mama ko. Kahit nalabag sa loob niya ang mga pang-aasar ng mga kalaro, nagdesisyon na lang siyang talikuran ng mga ito kahit na minsan ay below the belt na rin lahat ng mga pang-aasar nito sa mga magulang niya. Lumaki si Charlotte sa isang sirang pamilya. Naging bunga ng kontrobersya ang pamilya niya noon. Kaya naman, na magkahiwalay ang mga magulang niya, wala na siyang choice kung hindi ang magtrabaho at tulungan ng nanay niya sa pagbebenta ng mga gulay sa bayan. Mahirap para sa isang batang tulad niya ang pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aaral. Pero dahil na rin sa kahirapan at sa kagustuhang makatulong sa paghanap buhay ng nanay niya, tumutulong pa rin siya. Pagkatapos pumasok sa paaralan, sasamahan niya na sa palengke si Aling Betty. Sa tuwing wala naman siyang pasok, minsan ay naglalako siya ng gulay sa bawat sulok ng barangay nila upang kahit na papaano ay mabilis itong maubos bago pa man lang lumubog ang araw. Mabait at matulunging bata si Charlotte kaya naman marami siyang naging kaibigan. Pero dahil sa kontrobersyang kinaharap ng mga magulang niya noong nakaraang taon, dito na unti-unting nagbago ang tingin ng lahat sa kanya at sa pamilya niya. Mahal na mahal ni Betty ang ama ng mga anak niya na naging dahilan kung bakit naging tampulan ng tukso ang mga ito. Lalo na nang kumalat sa purok nila ang tungkol sa pangangaliwa nito. Dahil nga sa nabulag ng pagmamahal niya rito, ni minsan ay hindi siya naniniwala sa mga chismis na nangangaliwa ang asawa niya. Nang mapatunayan niya na tama ang hinala ng lahat, doon nagdesisyon si Aling Betty na hiwalayan ang asawa. Bagamat may isang taon na rin ang nakakalipas simula na mangyari ang lahat, tila ba hindi pa rin nabubura sa memorya ng kapitbahay nila ang tungkol sa pagbubulag-bulagan ni Betty noon. At iyon na naging dahilan kung bakit naging tampulan ng tukso ang mga anak niya. Hindi kailanman naging tanga ang mama ko. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang naglalakad patungo sa palaruan. Binulag lang siya ng pagmamahal niya kay Papa. Mabilis siyang pinunasan ng luhan dumaloy sa pisngi nito. Kahit na sinisikap niya maging matapang, tila ba hanggang ngayon ay naaapektuhan pa rin siya ng mga nangyari. Masakit para kay Charlotte na marinig galing sa ibang tao ang kutsa nila sa nanay niya. Ano naman ngayon? Agad siyang napatigil sa paglalakad na makita niyang tila ba may bumagsak na kung ano sa sapa. Kunot noon niya itong nilapitan at halos nanlaki ang mga mata nang katulad niya ng isang bata ang nalaglag mula sa tulay. Ginawa niya ang lahat na makakaya niya upang tulungan ang batang iyon. Batang lalaki ito. Kahit nalabag sa loob niya ang mabasa, wala na siyang nagawa kung hindi ang tumalon sa sapa. Huwag kang mag-alala, andito na ako. Aniya bago hinablot sa kwelyo ang batang lalaki at hinila patungo sa gilid ng sapa. Okay ka lang ba? Sana hindi mo na lang ako tinulungan. Sagot ng batang lalaki bago tinuyo ang sarili. Agad na nangunot ang noo ni Charlotte nang marinig niya ang sinabi nito. Bakit pakaramdam niya ay sinisisi pa siya ng batang lalaki kung bakit niya pa ito niligtas. Hindi ka man lang ba magpapasalamat na niligtas kita? Reklamo ni Charlotte na hindi niya sinagot. Dapat ka magpasalamat ka sa akin. Alam mo ba na malalim ang sapa na yon? Paano kung nalunod ka? Nag-iisip ka ba talaga? Tumalikod sa kanya ang batang lalaki na mas lalo niyang inismeran. Ano nga bang ginagawa mo doon sa tulay at bakit nalaglag ka? Hindi na siya sinagot ng batang lalaki. Bagkus ay pabulong na lang itong umismid at naglakad palayo. Bulyaw ang sumalubong kay Nathan nang makita siya ng daddy niya sa ganoong ayos. Patuloy lang ito sa pangangaral sa kanya na pinalabas niya lang sa kabilang tenga. Alam mo, simula nang mamatay ang nanay mo, hindi mo sinusunod lahat ng utos ko. Sigaw nito na hindi niya sinasagot. Gusto mo ba sumunod na sa kanya, Nathan? Kung pwede lang na sumunod, susunod na ako sa kanya. Bulong niya sa sarili bago tuluyang sinarado ang pintuan ng kwarto niya. Sa mga sumunod na araw, ay palagi siyang napadpad sa palaruan. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba hanggang ngayon
ay hindi pa na siya kumbinsido sa aksidenteng kinasangkutan ng nanay niya. May 1 taon na nakakalipas. Hindi siya kumbinsido na aksidente ang nangyari. Pinaslang ang nanay niya at iyon ang patuloy na bumabagabag sa isip niya. Hindi kailanman naniwala ang daddy niya sa lahat ng suhestyon niya na muling buksan ang investigasyon tungkol sa aksidente ng asawa niya. Mahal niya ba talaga ang asawa niya? At bakit ganoon na lang kadali para sa kanya na baliwalain ang tungkol sa nanay niya? Habang papalapit sa parke, mas lalo lamang bumabagal ang lakad niya. Lalo nang makita niya ang pamilyar na babaeng nagligtas sa kanya kahapon. Anong ginagawa niya rito? Kunot noong bulong niya sa sarili bago lumapit sa babaeng nakaupo ngayon sa gilid ng sapa. Nakatalikod ito sa gawin niya, kaya naman mas lalo lamang siya nagkaroon ng pagkakataong manmanan ito. Dumampot ito ng bato mula sa lupa bago ito ibinato sa tubig ng sapa. Humuhuni ito habang ginagawa ang bagay na iyon. Nililibang niya ba ang sarili niya? Wala ka bang magawa? Tanong ni Nathan, dahilan upang mapatayo ang batang babae. Lumapit siya rito at umupo sa gilid, tulad ng ginagawa nito kanina. Ano ginagawa mo rito? Hindi ba obvious? Takang tanong ng babae. Malamang, nagpapalipas ng oras. Ikaw, ano ginagawa mo rito? Nagpapalipas din ng oras tulad mo. Si Charlotte ang naging dahilan kung bakit unti-unti na nagkaroon ng kulay ang buhay ni Nathan sa paglipas na maraming buwan. Naging magkaibigan ng dalawa at hindi kalaunan ay dinala na rin ni Charlotte si Nathan sa barong-barong nilang bahay. Ano yan? Tanong ni Charlotte sabay lingon sa kamerang hawak ni Nathan. Kamera? Sagot nito bago iyon inangat sa ere at magkasabay nilang sinundan ng tingin. Tingin sa kamera, Charlotte. Bakit? Hindi pa man naitutuloy na Charlotte ang sasabihin niya ay biglang kumislap ang lens ng kamerang hawak ni Nathan. Nang makita ni Nathan ang picture na inalabas nito, halos bumulala siya ng tawa nang makita ang epic na mukha ni Charlotte. Ang pangit mo rito, Charlotte! Sa barong-barong nilang bahay madalas na natili si Nathan nang hindi nalalaman ng daddy niya. Ang buong akala ng daddy niya ay nagsisimula na rin maging suwail si Nathan. Sa takot na baka hindi na ito muling bumalik sa oras na hayaan niya ito magpakalat-kalat sa lansangan habang wala siya. Nagdesisyon siyang puwersahin si Nathan na mag-aral sa ibang bansa at doon na manirahan. Ayoko. Pagtanggi ni Nathan bago tuluyan nagkulong sa loob ng kwarto. Bakit kung kailan siya nasasanay sa presensya ng kaibigan? Doon naman biglang magdidesisyon ng daddy niya na paglayuin silang dalawa. Ano nga ba nagawa niya mali at kung bakit ganoon na lang siya nito itrato ng kanyang ama? Dumaan ang maraming araw na hindi na muling nagpakita pa kay Charlotte ang kaibigan. Hindi niya may pagkakailang nakakaramdam siya ng kung ano-ano habang iniisip ang mukha ni Nathan nung huli niya itong makita. Paano kung ginulpi na naman siya ng daddy niya? Bulong niya sa sarili dahil ito ang madalas na isumbong ni Nathan sa kanya. Naiintindihan niya si Nathan kung bakit ganoon na lang ang galit niya sa ama. Tulad nito. Ganoon din ang nararamdaman niya at na-experience niya sa kamay ng ama niya. Kaya naman sa tuwing naglalabas ito ng saloobin sa kanya, wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang makinagrito. Iyon lang naman ang gusto ng kaibigan niya. Ang makinig sa lahat na hinaing niya sa buhay. Sa loob ng 6 na buwan niyang pagkakakilala rito, mas lalo lamang niyang naiintindihan si Nathan. May ideya siya sa pamilyang mayroon siya. At ganoon din naman si Nathan sa kanya. Nabanggit din ng mga batang lalaki sa kanya na hindi kumbinsido ang daddy niya sa paulit-ulit niyang pagtakas sa bahay. Kaya naman ang hindi na ito muling nagpakita ng linggong iyon, hindi na rin siya nagtaka pa. Lumipas ang mga maraming buwan at maraming taon na hindi na muling nagpakita pa si Nathan sa kanya. Sa paglipas ng maraming taon, unti-unti na rin naglaho ang itsura nito sa memorya niya. Ni hindi mo man lang nagawang magpaalam sa akin bago ka umalis. Bulong ng dalagang si Charlotte bago binato sa sapa ang huling batong nadampot niya sa lupa. Madaya ka, Nathan.
Malungkot na naglakad si Charlotte patungo sa bahay niya. Hindi na rin siya nagtaka pa na makita ang kumpulan ng mga taong naruroon sa harap ng bahay nila. "Ate!" Sigaw ng nakakabata niyang kapatid sabay takbo palapit sa kanya. "Hinahanap nila si nanay." "Bakit na naman?" Nagkibit na lang ito ng balikat sa kanya. Kahit napagod sa pagtitinda ng gulay, sinika pa rin na Charlotte ang makipag-usap na maayos sa mga taong naruroon. Ang iba sa kanila ay umiiyak. Ang iba naman ay may halong galit na humarap sa kanya. "Magdanakaw yung Betty na yan. Ilabas niyo siya kung ayaw niyo madamay sa gulong ito." Sigaw ng isa na ikinakunot ng noon niya. "Ilabas niyo siya." "Ano po ba nangyari?" Tanong niya bago lumingon sa kaibigan ng nanay niya. "Ano pong ginawa ni nanay, Auntie Carol?" "Yung nanay mo," sagot ni Carol, na bagamat nang gagilaiti ay sinika pa rin magmukhang mahinahon sa harap ng inosenteng dalaga. "Yung nanay mo, nang hikayat ng maraming investor sa investment company na pinagtatrabahuan niya. Kasama na ako roon, Charlotte. Alam mo ba kung magkano ang nascam ng kumpanya nila sa katulad kong investor? Charlotte, 100 milyon. Agad na nangunot ang noo ni Charlotte at hindi agad rumihistro sa utak niya kung ano nga ba nagawa ng nanay niya sa kanila. "Ano naman pong kasalanan ni nanay kung nascam po kayo?" "Nagpapatawa ka ba?" Singhal ng kapitbahay nilang si Merlita habang nakatitig sa kawawang dalaga. "Hindi naman kami mag-i-invest sa kumpanyang iyon kung hindi naman namin kakilala ang nanay mo. Siya ang dahilan kung bakit na-scam kami. Kung sino man ang kailangan magbayad ng danyos ngayon, siya yun. Bayaran niya kami." "Ate," natatakot na sambit ng kapatid niya bago yumakap sa kanya. Walang nagawa si Charlotte kung hindi ang maging kalmado, kahit na aminado siyang natatakot na rin sa nangyari. 100 milyon? Saan sila kukuha ng ganoong pera para mabayaran sila? Nang gabing ring iyon, ay hindi na muli pang umuwi si Betty sa bahay nila. Bit-bit ang kaisa-isang lampara na maliit nilang bahay. Nagdesisyon si Charlotte na lumabas upang kahit paano ay makalanghap na rin ng sariwang hangin. Habang nakaupo sa kawayang upuan sa gilid ng bahay nila, kunot noon niyang pinakatitigan ang bulto ng taong nakatayo sa gilid ng sagingan. Kahit na nakakaramdam na rin ng takot, nagdesisyon siyang magtungo palapit dito upang pagmasdan ang bultong naroon. Halos manlaki ang mga mata niya na makita ang nanay niya roon. Wala na itong buhay at may kung anong wire na nakatali sa leeg niya. "Ano nang mangyayari sa amin ngayon?" Muling singhal ni Merlita na sinadya pang dumalo sa libing ng nanay niya upang doon mag-iskandalo. "Anong mangyayari sa pera namin, Charlotte? Tingin niya ba pag nagpakamatay na siya? Natatakasan niya na ba lahat ng perang nakuha niya sa amin? Sino na magbabayad sa lahat ng perang nakuha niya sa amin? 100 milyon iyon, Charlotte." Walang nagawa si Charlotte kung hindi ang magpigil ng luha. Ang kapatid naman niya ay nanatili lang na nakayakap sa bewang niya habang nakikinig sa iskandalong ginagawa ni Merlita. Nang dahil sa labis na galit, ni hindi niya na nagawa pang kontrolin ang sarili niya kaya kanina pa labis na pagwawala. Ni hindi man lang niya nirespeto ang libing ng nanay ni Charlotte. "Tumigil ka nga, Merlita." Singhal ng kagawad bago humawak sa balikat ni Charlotte na naging dahilan kung bakit tuluyan na ring lumandas ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Kung ano man ang kasalanan ni Betty, walang kasalanan doon ang mga anak niya. "Anong walang kasalanan?" Muling singhal ni Merlita na umalingaw sa bakuran nila. Kayo ng mga kapatid mo. Kinain niyo rin naman ang perang kinuha sa amin ng nanay niyo. Dapat lang na magbayad kayo ng danyos. Dapat lang na ibalik niyo lahat sa amin ang perang ninakaw ng nanay niyo. Tumigil ka na, Merlita. Maawa ka naman sa mga bata. Sabat ng matandang na biktima rin ng pyramiding scam. Hindi ka na naaawa sa kanila? Naaawa ba sila sa atin? Muling singhal nito sabay turo sa kanila. Pera ang nawala sa amin. Buhay naman ang nawala sa kanila. Muling sagot ng kagawad bago lumingon sa magkapatid. Yang pera mo, mababalik pa yan. Pero ang buhay na nawala sa kanila,
Hindi na. Muli siyang bumuntong hininga at umiling sa parehong panik. Alam nyo, hindi nyo ito maayos na tayo-tayo lang. Dalhin nyo na lang ito sa korte at nang sa ganoon ay matapos na. Naging madugo ang laban sa korte. Bandang huli ay nagkasundo ang magkabilang panig sa isang desisyon. Kinakailangan magtrabaho ni Charlotte sa Maynila upang makaipon ng pambayad kay Merlita. Siya na lang din ang inaasahan ng mga nakakabata niyang kapatid. Kaya naman kahit na mahirap para sa kanya, pansamantala niya muna itong ipapaalaga sa ninong nilang dalawa. Naisip nitong, paano kaya siya kumuha ng milyong-daang pera? Kailangan niyang pumasok sa isang trabahong hindi pangkaraniwan. Babalikan ka ni ate. Pangako yan. Aniya sa bunsong kapatid niya bago niya ito niyakap. Kahit na mahirap, sinikap niya pa rin makahanap ng trabaho sa Maynila. Mabuti na lamang at naroon ang kagawad ng purok upang tulungan silang magkapatid. Si Aling Esmeralda na ang bahala sa inyo pagdating mo roon. Alam na rin ni Conrado na ikaw ang kapalit na anak ni Esme. Bilin pa nito na malungkot niyang tinanguan. Huwag ka mag-alala dahil magiging maayos ang kapatid mo rito. Pinilinan ko na rin si Aling Esme na alagaan ka habang naroon ka. Huwag ka mag-alala dahil mabubuti silang tao. Mabait din si Conrado at ang mga anak niya. Kaya naman, hindi mo na kailangang mabahala pa, iha. Salamat po talaga sa tulong niyo, Ninong. Natawa ang kagawad bago siya marahang tinapik sa balikat na tipid niyang nginitian. Ano ka ba naman, Charlotte? Para ka namang iba sa akin, inaanak. Kaibigan ko si Betty at ang tatay niyo. Ngayong wala na sila, sino pa nga ba magtutulungan kung di tayo-tayo lang? Katulad ng bili ni kagawad, mag-isa siyang nagtungo sa pantalan upang bumiyahe mag-isa. Abala sa trabaho ang kagawad ng araw ding iyon, kaya naman hindi na nasingat pa na ihatid si Charlotte sa pantalan. Tulad ng sinabi ni kagawad, naroon si Aling Esme upang alagaan siya. Mabait ito tulad din ng sinabi ng kagawad. Sa una ay hindi naging madali ang trabaho ni Charlotte sa mansyon ng mga Montenegro. Pero di kalaunan ay unti-unti rin naman siyang nasanay. Ikaw ba si Charlotte? Tanong ni Conrado na marahan niyang tinanguan. Naglahad ito ng kamay sa kanya upang magpakilala na nakayuko niyang tinanggap. Ako nga pala si Conrado, kaibigan ng ninong mo. Pakilala niya na tinunguan pa ng dalaga. Huwag ka mag-alala dahil hindi naman kami ganoong kahigpit. Mapapagod ka nga lang dahil palautos ang uniko iho ko. Wala naman po akong problema sa ganoon, sir. Sagot niya na ikinangiti ni Conrado. Parte naman po ng trabaho ka mapagod. Nakausap mo na ba si Esmeralda? Tanong nito nang muli niyang tinanguan. Good. Siya mag-aasign sa'yo sa mga lugar na kailangan mo linisan. Allergic sa alikabok ang anak ko. Mabilis siya magka-rashes kaya as long as kaya mong panatilihing malinis ang buong kwarto, panatilihin mo. Mabilis ring uminit ang ulo niya kaya kapag nakita mo nakakunot ang noon niya, umalis ka na. Masusunod, sir. Alam mo ba na marami nang sumuko sa ugali ni Sir Nathan? Bulong ng kasambahay na kasama niya nang mapadpad silang dalawa sa bulwagan. Sa katunayan nga, pang-apat ka na nakasambahay na tinanggap ngayong buwan. Palibasa kasi walang nagtatagal sa ugali ng uniki-iho niya. Baka naman kasi may nagawa siyang mali. Kaya sila tinanggal. Sagot niya lang. Nagpatuloy lang siya sa pagpupunas ng mga vase na naroon, habang ang kasambahay niya naman at kasama niya ay patuloy lang sa paglalampaso ng sahig. Hindi sila tinanggal, Charlotte. Aniya, sabay ng paghagikik na ikinanguso ng dalaga. Kusa silang umalis. Tulad niya na sinabi ko, hindi nila gustong ugali ng lalaking iyon. Sino lalaki? Halos magkasabay silang napatalon sa gulat nang marinig nila ang baritonong boses na iyon. Mula sa pintuan, pumasok ang isang lalaki na hindi ganoon katangkad. Mapusyaw ang balat nito at medyo namumula-mula naman ang pisngi ng labi.
May iritasyon sa mga mata nito nang dumako ang titig niya sa dalawang kasambahay na ngayon ay nakayuko sa kinatatayuan nila habang hinihintay ang paglapit niya sa direksyon ng dalawa. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata 1. Sino nga kaya ang boss na ito? Ano ang koneksyon nito sa nakaraan ni Charlotte? At paanong hahantong sa pakakasalan si Charlotte ng boss niya? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi niya alam kung kailan at saan niya ito nakita. Ngunit para sa kanya, ang pamilyar na mukha ng dalaga ay tila nakilala na niya sa nakaraan. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata na tunghayan natin kung paano nga ba inalok ni Nathan si Charlotte na maging asawa nito. Sa susunod na kabanata, matutunghayan natin kung ano nga ba ang kwento sa likod nito at kung papayag nga ba ang dalaga. Chapter 2. Hindi sila tinanggal, Charlotte. Aniya, bago humagi-kick at ikinanguso ng dalaga. Kusa silang umalis. Tulad nga ng sinabi ko, hindi nila gusto ang ugali ng lalaking iyon. Sinong lalaki? Halos magkasabay silang napatalon sa gulat nang marinig nila ang bariton ng boses na iyon. Mula sa pintuan, pumasok ang isang lalaki na hindi ganoon katangkad. Mapusyaw ang balat nito at medyo namumula-mula naman ang pisngi at labi. May iritasyon sa mga mata nito nang dumako ang titig niya sa dalawang kasambahay na ngayon ay nakayuko sa kinatatayuan nila habang hinihintay ang paglapit niya sa direksyon ng dalawa. Binabayaran kayo dito para magtrabaho, hindi para pag-usapan ng buhay ko. Muli niya pang pagdagdag bago napako ang tingin niya kay Charlotte na ngayon ay nanginginig na rin sa takot. Bago ka? Opo sir. Banat ng kasambahay na ikinakunot ng noon niya. Kahapon pa siya dito pero kaninang umaga lang siya nag-start. Inaanak po siya ng kaibigan ng daddy niyo at hindi ka ang kausap ko. Saad ni Nathan na ikinatikom nito ng bibig. Muli siyang bumaling ng tingin sa dalaga na nakatayo sa gilid niya. Nakatayo ito sa harap niya at mukhang walang plano mag-angat ng tingin sa kanya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, mabilis na umarko ang labi niya para sa isang ngisi. Bakit nga ba siya ngumingisi? Natuduwa ba siya na makita ito? O baka naman, nabibisit siya sa hindi maipaliwanag na dahilan? Marunong ka ba magsalita? Muli niyang tanong bago humalikip-hip sa harap ng dalaga. Ang sabi ko, bago ka lang ba dito? Opo. Isa ka rin ba sa mga kasambahay na ibinabahay ng daddy ko? Doon na nagdesisyon mag-angat ng tingin si Charlotte sa kanya. Agad na naghurumentado ang puso ni Nathan nang mag-cross ang mata nilang dalawa. Bagamat walang reaksyon si Charlotte, tila ba may kung ano ring humahaplos sa puso niya habang nakatitig sa lalaki. Bakit parang pamilyar siya? Hindi ko po kilala ng personal ang daddy mo, sir. Magalang niyang sagot na marahan niyang ikinatango. At isa pa po, hindi ako katulad ng babaeng iniisip niyo. Well, that's good. Magkakasundo tayo kung ganoon. Sagot ni Nathan bago naghalukip-hip ng naglakad palayo. Gulat na lumingon kay Charlotte ang kasambahay na kasama niya, habang siya naman ay walang nagawa, kung hindi ang huminga na lang na malalim at nang sa ganon ay maikalma niya ang pusong kanina pa kumakabog. Nakita mo na ugali niya, Charlotte? Gulat na tanong ng kasambahay sabay dulo sa direksyon kung saan naglakad si Nathan papasok. Yun ang dahilan kung bakit walang tumatagal na kasambahay sa bahay na ito. Sa halip na sumagot sa kanya, ay nagdesisyon na lang siyang itikom ang bibig at magpatuloy sa trabaho. Tama si Nathan.
Nandito siya para magtrabaho. Kung ano man ang nararamdaman niya kanina, kailangan niya iyong isang tabi. Hanggang ngayon ay wala siyang ideya sa tunay na katauhan ni Nathan. Ang alam lang niya ay amo niya ito at kasambahay lang siya. Ni hindi nga nila na-recognize ang mukha ng isa't isa. Siya ang may kapangyarihang manmanan lahat ng kilos niya at wala naman siyang ibang magagawa kung hindi ang sumunod sa lahat ng utos nito. Lumipas ang maraming araw na naging ganoon ang trato ni Nathan sa kanya. Madalas siya nitong sungitan, lalo na kung nakakagawa siya ng mali na pwede niyang ikainis tulad na lang ngayon. Hindi ka ba talaga marunong mag-ingat? Singhal ni Nathan sa kanya bago inihagi sa mukha ni Charlotte ang polo na nasunog niya nang hindi sinasadya. Pagpaplansya na nga lang ang trabaho mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Sorry po, sir. Paumanhin niya, inismeran lang nito. Hindi ko naman po masusunog niyan kung hindi niyo ako inutusan na ipagtimpla kayo ng kape. So, you're saying na kasalanan ko pa ang lahat, so kung bakit mo nasunog ang polo ko? Singhal ni Nathan na muli niyang ikinayuko. Leave. Pero sir, ang sabi ko, labas. Muli niyang sigaw. Mabilis na yumuko si Charlotte sa kanya at nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto niya. Ramdam ni Nathan ang init na kumalat sa mukha niya nang dahil sa pinaghalong galit at inis sa bagong kasambahay ni iyon. Ang babaeng iyon, ako ba naman ang sisihin sa kamalian niya? Kwento niya sa pinsang si Harper na magkita sila kinagabihan sa club na madalas nilang gawing hangout place ng mga kaibigan nila. Humagalpak sa tawa si Harper bago sumandal sa upuan. Tila ba ito pala ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang nagalit ang pinsan niya. May point naman siya, insan. Sagot niya bago mapaglarong umisi sa harap nito na inirapan niya lang. Anong itsura niya? Maganda ba siya? Shut the F off. Muli nitong sagot na tinawanan niya lang. Never ako magkakagusto sa isang katulong na tulad niya. Wala naman ako sinasabing gustuhin mo siya, Nathan. Bakit ba napaka-defensive mo? Natatawang tugon ni Harper bago humikap ng sigarilyo. At isa pa, nagtatanong lang ako kung maganda ba? Hindi siya maganda, okay na? Sagot ni Nathan ay nagtunog reklamo para kay Harper na tinawanan lang nito. Hindi hamak na mas maganda pa sa Isabella sa kanya. Nang dahil sa sinabi ni Nathan ay unti-unting naglaho ang ngiti sa labi ni Harper. Ramdam niya ang pagkuyom ng kamay niya nang marinig nito ang puri para kay Isabella. Bakit ba nag-iiba ang timpla ng emosyon niya kapag naririnig niyang pinupuri nito ang babaeng iyon sa harap niya? Nakarating sa akin na nasunog mo raw ang uniforme ni Nathan. Bungad agad ni Conrado nang pumasok sa loob ng opisina niya si Charlotte. Nakakalimutan ko lang pong i-unplug sa saksakan bago ako umalis kanina. Mahina niyang tugon na ikinangisi nito. Pasensya na po, hindi ko po talaga alam gumamit ng plancha lalo na at wala pong plancha sa bahay namin. First time ko pong gumamit ng plancha. Pwede ka naman magpaturo kay Flor kung hindi mo kaya. Pero ako po ang pinatawag ng anak niyo. Muling sagot ni Charlotte habang inaalala ang naging kasunduan nilang dalawa ni Nathan ng araw ring iyon. Kapag sinabi kong ikaw ang gagawa nito, ikaw ang gagawa nito. Bili ni Nathan sabay, hagis ng polong napili niya sa closet. Wala siya nagawa kung hindi ang ngumuso at sikretong tiningnan ng plancha na nasa gilid. Ito pa lang ang kauna-unahang beses nagagamit siya ng plancha, kaya naman nasisiguro niyang magkakaroon ng problema. Ayaw niya namang umamin kay Nathan na hindi siya marunong gumamit ng bagay na iyon. Ayaw niya rin namang isipin ng binata na ignorante siya. Ayaw niyang mapahiya sa binata, kaya naman kahit na wala siyang alam, mas pinili niya na lang na manahimik at pagdasal na sana ay maging magandang resulta ng trabahong ibinigay sa kanya ng amo. Nagkasundo po kaming dalawa ng anak niyo na kapag may iutos siya, wala akong ibang gagawin kung hindi ang sumunod sa kanya. Muli niyang paliwanag na marahang tinanguan ni Conrado. Ayoko naman pong isipin ng anak niyo na pinabaliwala ko lang ho lahat ng utos niya.
Sa halip na sumagot ay tumango na lang si Conrado sa kanya bago niya pinayuhan ng kawawang dalaga na binulyawan ng uniko iho niya kanina. Alam kong medyo mahirap pakisamahan ng anak ko, iha. Aniya na tinungaan ni Charlotte. Pero sana, kahit na nahihirapan ka na, huwag mo siyang iiwanan. Marami nang sumuko sa ugali niya. Pero umaasa ako sa iyo, iha. Umaasa ako na hindi ka gagaya sa kanila. Yun ay kung hindi ho ako mapipikon sa anak mo. Muli niyang bulong sa isip bago huminga ng malalim at tumango na lang kay Conrado. Sa mga sumunod na araw ay naging ganoon lang ang tagpo sa bahay. Alipin kung ituring siya ni Nathan, habang si Charlotte naman ay walang ibang ginagawa kung hindi ang umismid na lang sa hangin sa tuwing mag-cross ang landas nilang dalawa sa loob ng bahay. Minsan ay nagkakapikunan sila, pero mas madalas pa rin ang dedmahan. Sa tuwing magkakaroon si Charlotte ng pagkakataon na ibahin ng daan tatahakin niya, lumili siya bago pa man mag-cross ang landas nilang dalawa ng lalaking iyon. Napapansin ni Nathan ang pag-iwas ni Charlotte sa kanya, kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang umisin na lamang. Nang magkaroon siya ng pagkakataong isandalang dalaga sa koridor ng mansion, doon na siya nagkaroon ng chance na tanongin ito sa kung ano nga ba ang dahilan kung bakit siya nito iniwasan. May kailangan na akong kuhain sa garden. Wala rito ang daan patungo sa garden. Naroon sa kabila. Aniya bago dumulo sa daang kasalungat ng daang pinasukan ni Charlotte. Aminin mo nga sa akin, kasambahay. Iniiwasan mo ba ako? Hindi ho kasambahay ang pangalan ko. May pangalan ho ako. Sagot niya bago tinulak sa dibdib si Nathan na ikinaawang ang bibig nito. At isa pa po, bakit ko naman kayo iiwasan? Nagtatrabaho ako ng maayos sa bahay ninyo. Normal lang ho na hindi tayo magkasalubong. May trabaho ho kayo. May trabaho rin ho ako. Kung busy ka ho sa trabaho mo, busy rin ho ako katulad mo. Ngayon, kung mararapatin niyo ho, pwede na ho ba akong umalis? Mababa niyang paliwanag bago muling tinulak ng marahan si Nathan at nagmamadaling naglakad paalis sa lugar na iyon. Hindi makapaniwala si Nathan sa inasta ng kasambahay niya, habang si Charlotte naman ay hindi maiwasang makaramdam ng kung ano-ano. Pakiramdam niya ay may kumikiliti sa tiyan niya sa tuwing kakausap niya si Nathan. Bakit nga ba ganoon ang nararamdaman niya? Parang kailan lang ay takot pa ang nararamdaman niya. Sanhi nga ba iyon ang kabang nararamdaman niya sa tuwing magkukross ang landas nilang dalawa? Mabilis na hinila ni Fleur ang kamay ni Charlotte at nangingiti itong hinila papasok sa isang sekretong silid. Nakita ko kayong nag-usap ni Sir Nathan, Charlotte. Pinapagalitan niya lang ako, Fleur. Narinig kong usapan niyang dalawa, Charlotte. Huwag ako. Sagot nito bago umismid at muling umiti nang nakakaloko sa kanya. Huwag mo sabihin may something kayong dalawa ni Sir Nathan. Anong something ang sinasabi mo? Reklamong tugon ni Charlotte na mas lalong ikinalaki ng ngisi ni Fleur. Wala kaming something. Galit, oo, meron. Galit lang ang meron sa amin. Maliban doon ay wala na. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Fleur sa harapan niya, kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga at muling magpaliwanag sa kaibigan. Hindi kailanman magkakaroon ng something sa pagitan naming dalawa ni Nathan, Fleur. Mayaman siya. Mahirap lang ako. Bilyonaryo siya. Kasambay lang ako. Nakukuha niyan lahat ng gusto niya nang hindi naghihirap habang ako. Naghihirap muna at hanggang paghihirap na lang. Muli niyang paliwanag na ikinangiwi ng kausap. Malabong mangyari yan nasa isip mo. Kaya kung pwede lang, tantanan mo na ang pag-iilusyon. Nung sumunod na araw ay naging normal naman ang trato ni Nathan sa kanya. Katulad pa rin ng dati, ika nga nila. Sa tuwing may kailangan siya, si Charlotte ang tinatawag niya kahit na minsan ay nasa harap niya lang si Fleur o ang iba pang kasambahay sa bahay. Kahit na maraming ginagawa si Charlotte, wala siyang choice kung hindi ang isantabi ang trabaho niya upang pagbigyan lang ang impaktong iyon na nagre-request ng kape sa kanya. Kaya mo bang gamitin na yon?
Tanong ni Nathan na may halong panunuya patungkol sa coffee machine na nasa kusina. Baka naman, kailangan mo pang i-google ang lahat tulad ng ginawa mo sa polo ko noon. Hindi ho ako marunong gumamit ng Google. Sagot na lang niya bago umismid kay Nathan. Nang makalabas ng kwarto niya si Charlotte, doon na nagkaroon ng pagkakataon si Nathan na humagalpak sa tawa. Tila ba natutuwa siya sa tuwing makikita niya ang kasambahay na iyon na tila ba galit na galit sa lahat ng pinagagawa niya. 10 minuto lang ang nakalipas ay narinig niya ang katok sa pintuan ng kwarto niya. Pagkatapos ng 3 malalakas at tila ba padabog na katok, doon lamang nagdesisyon si Charlotte na pumasok bit-bit ang isang maliit na tray na naglalaman ng kape na nirequest niya mula sa dalaga. "Nasaan ang muffin?" Tanong ni Nathan kahit na wala naman siyang nirequest na tinapay rito. "Nasaan ang muffin ko?" "Kape lang ho ang nirequest mo, sir." "Sinasabi mo bang sinungaling ako?" Singhal niya. Walang nagawa si Charlotte kung hindi ang lihim na umirap bago tumango sa lalaking nakaupo sa kama. Nang makalabas siya sa kwarto nito, doon lang niya pinakawalan ang malalim na buntong hininga. Alam niyang pinahihirapan lang siya ng binata nang dahil sa ginagawa niya dati. Pinahihirapan nga ba siya nito nang dahil sa galit nito sa kanya o baka naman pinaglalaroan lang siya nito nang sa ganoon ay mapaalis siya nito mula sa trabaho? Hindi ako kailan masusuko sa'yo, aniya bago umismid at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Sa kabilang banda, inubos naman ni Nathan ang oras niya sa pagtatrabaho. Minsan ay hindi niya rin naiiwasang kamustahin ang tungkol sa investigasyon sa aksidente ng mami niya na may 30 taon na ring nakakalipas. Hanggang ngayon ay buhay pa rin sa alaala niya ang lahat. Maging ang mga ebidensyang nalikom niya noon ay nasa kanya at nakatago sa isang attic sa mansyon nila. Wala ni isang may karapatang pumasok roon. Maging ang daddy niya ay pinagbawalan niya ring sumilip sa kwartong iyon. Minsan na hindi niya rin pinalinis sa mga kasambahay na naroroon ang lugar na iyon. Kaya naman nasisiguro ng lahat na kung ano man ang meron sa lugar na iyon, alam niyang may sikretong nakatago roon. Hindi nga namin alam kung may bangkay pa siyang tinatago dyan. Natatawang biro ni Flor habang nakatitig sa pinto ng attic. Wala na isa sa amin ang may alam kung ano nga bang meron sa kwartong iyon. Maging si Aling Ems ay walang ideya kung ano nga bang nandyan. Biruin mo yon, may 20 taon na rin nang naninibisyo siya sa pamilya nila. Pero maging siya, walang ideya sa laman ng kwartong iyan. Wala man lang ba naglakas ng loob na alamin ko anong meron dyan? Kunot na ang tanong ni Charlotte na nakatingin at inilingan ni Flor. Wala. Alam kasi nilang lahat na kapag pumasok sila sa kwartong iyan, 2 lang ang pwede nilang kahinathan. Sagot nito bago nagbilang ng 2 sa daliri. Una, baka matanggal sila sa trabaho. O pangalawa, baka buhay nila ang kuhain ni Sir. Alam niya nagbibiro lang si Flor sa huli nitong nabanggit. Sa halip na seryosohin ang sinabi ni Flor, nagdesisyon na lang siyang mag-iwas ng tingin sa dalaga at tumitig na lang sa pintuan ng sikretong silid na iyon. Sa kabilang banda, pasensya na. Naparami kasi ang inom ko last night kaya hindi ako nakatawag sa'yo. Paghingi ng tawad ni Isabella kay Nathan bago yumakap at humalik sa binata. Alam mo na, maraming gigs since last year kaya hanggang ngayon, medyo hectic pa rin ang schedule ko. That's fine, naiintindihan naman kita. Sagot niya sa dalaga bago ngumiti at humalik sa leeg nito na ikinahagik-hik nito. Si Isabella ang girlfriend at soon to be bride ni Nathan. Bago pa man umuwi ng Pilipinas si Nathan last year, nakapag-propose na siya sa dalaga at napagdesisyon na lang nilang 2 na magpakasal. Alam ni Isabella ang tungkol sa mana na kailangan kuhain ni Nathan bago pa man siya tumungtong sa edad na 36. At open naman si Nathan na sabihin sa dalaga ang tungkol sa perang iyon. Malaki ang tiwala ni Nathan kay Isabella. At halos lahat ng sikretong meron siya tungkol sa kumpanyang pinapatakbo ng daddy niya ay alam ng girlfriend niya. Sigurado na siya sa dalaga. Pero, iba ang tinitibok ng puso ng dalaga. Guilt? Awa?
Hindi niya alam pero isa lang ang nararamdaman niya nagmula noon hanggang ngayon. Wala siyang nararamdaman sa binata at ginagamit niya lang ito para sa pera. Nakarating sa akin na nakauwi ka ng araw. Nakangiting sambit ni Harper bago humalik sa pisngi ni Isabela. Nanatili lang ang titig ni Nathan sa pinsan bago muling pinatong ang palad niya sa bewang na nobya na hindi rin nakatakas sa mga mata ni Harper. Wala itinagawa kung hindi ang matawa lang habang nakatitig sa pinsan. Wala akong planong agawin sa'yo ang girlfriend mo, Nathan. Huwag kang assuming dyan. Sambit niya bago lumingon sa babae ngayon na nag-iwas na ng tingin sa kanya. Look what you do. Naiilang na tuloy si Isabela sa presensya ko. Pasensya na pero possessive lang talaga ako sa bagay na alam kong pagmamayari ko lang. Pagbibida ni Nathan na inismeran ng pinsan. Nang araw lang iyon, ay pinaalam na ni Nathan sa daddy niya na bibisita sa mansyon si Isabela. Napagdesisyon na ng mag-ama na doon na muna pansamantalang tutuloy ang nobya hanggang sa dumating ang kasal nilang dalawa na mabilis namang inaprobahan ng daddy niya. This is Isabela Franco, my fiancé. Pakilala niya sa hawak sabay hawak sa bewang ni Isabela. Nilibot niya ang mata niya sa kabuuan ng living room kung saan nakahanay ang empleyado ng mansyon nila. Naroon ang lahat, magmula sa assistant, mga hardinero, mga driver, at mga kasambahay. Kompleto ang lahat. Isa-isa niyang pinagmasdan ang lahat ang naroon bago tumigil ang mata niya sa hanay ng mga kasambahay. Natagpuan nito ang babae na kanguso sa pinakadulo ng hanay. Agad na nangunot ang noon niya nang mapansin ang babaeng iyong nagpipigil ng tawa. Ano nakakatawa? Bulong niya sa sarili habang nakatingin kay Charlotte. Hindi mapagilan ni Charlotte ang umuso at pigilan ng pagbubungis-ngis. Bago pa man napansin ni Nathan, ay nakanguso na siya nag-angat ng tingin sa harap. Halos mapatalon pa siya ng gulat na mag-cross ang mata nilang dalawa ng lalaking iyon. Baka sa mukha nito ang kuryosidad habang nakatingin sa kanya at sa labi niya. Nang dahil sa takot na baka mapansin ni Nathan ang pagpipigil niya ng tawa, mabilis siyang nag-iwas ng tingin at humingi sa hardinerong kaibigan nilang dalawa ni Flor. May nakakatawa ba sa sinabi ko, Charlotte? Tanong niya na umalingaw nga sa bulwagan. Mabilis na nagsilungunan lahat kay Charlotte. Kasama na roon si Isabela na animo nagtataka sa biglaang pagtaas ng boses ni Nathan. Ha? Takang tanong ni Charlotte na mas lalong ikinagalit pa ni Nathan. Ako po? May iba pa bang Charlotte sa bahay na ito? Tanong ni Nathan na muli niya ikinanguso. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Ang sabi ko, dito pansamantalang maninirahan ng fiancé ko, si Isabela. Enjoy po sa pagstay, ma'am. Sagot nito na animong nanunuya pa. Nagbungis-ngisan ang lahat ng dahil sa sinabi niya na agad niyang tumigil na makita niyang galit na sa mga mata ni Nathan. Nang araw ring iyon ay pinarusahan ni Nathan si Charlotte. Pinabunot niya sa dalaga lahat ng ligaw na damo sa garden ng mansyon. Kahit natirik ang araw sa katinghaliang tapat, wala siyang karapatang sumilong tulad ng utos ni Nathan sa kanya. Bakit nga ba kasi tumawa ka kanina? Tanong ni Flor habang pinapayungan ng kaibigan na ngayon ay abala pa rin sa pagbubunot ng damo sa hardin. Alam mo bang galit na galit si Sir Nathan kanina? Naparami kasi ang kinain kong kamote kanina. Sagot niya na binalewala ang idinugtong ng kaibigan. Hindi ko napigilang mautot. May sumama kaya. Alam mo, Charlotte, ang akala ko talaga matinukang babae. Sambit na Flor at ikinatawa niya. Dugyot ka rin pala katulad ko. Nagpatuloy lang sila sa kwentuhan. Narinig ni Nathan ang tawanan na magkaibigan sa hardin. Hindi niya napigilan ang sarili niyang maglakad patungo sa veranda habang nakatitig sa dalawang babae nagtatawanan sa malayo. Hindi niya alam pero tila ba pamilyar para sa kanyang itsura ni Charlotte. Para bang nakita niya na ito dati. Hindi niya alam kung kailan, hindi niya maalala kung saan pero natitiyak niya nakita niya na ito dati. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya nang magdesisyon siyang lumapit sa direksyon ng dalawa. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na magbunot ka ng damo? Wala akong sinabing tumawa ka dyan. Pauna niyang bungad kay Charlotte bago lumingon kay Flor.
At ikaw, hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Tinutulungan ko lang naman po si Charlotte na hindi niya kailangan ng tulong mo. Sagot nito bago lumingon kay Charlotte at nag-angat ng kilay. Tama ba ako? Nakangusong umiling si Charlotte sa kanya na naging dahilan kung bakit siya muling nag-angat ng tingin kay Flor. Kung mahal mo pa ang trabaho mo, bumalik ka sa loob ngayon din. Pwede ko po ba siyang bigyan man lang ng kahit anong payong? Hindi niya kailangan. Muli niya putol at ikinanguso nito. Muli siyang lumingon kay Charlotte. Tama ba ako? Pasikretong pinanggigilan ng bunot ni Charlotte ang mga damong nasa harapan niya na hindi nakita ng dalawa. Nang dahil sa utos ni Nathan, wala na nagawa si Flor kung hindi ang pumasok sa loob at ipinagpatuloy niya na lang ang trabahong inaiwan ni Charlotte kanina nang dahil sa parusa ni Nathan sa kanya. Sa susunod na tulungan mo siya, tatanggalin kita sa trabaho mo. Maliwanag ba yon? Banta ni Nathan na makapasok sila sa kusina. Pasensya na ho, sir. Dumaan ang maraming araw at mas lalo lamang naging abala ang lahat. Paulit-ulit na umaalis si Isabela sa bahay upang magpamanicure at magpamassage. Wala naman nagagawa si Nathan kung hindi ang payagan ng dalaga. Hindi niya na rin ito nasasamahan dahil abala siya sa trabahong ginagawa. Mas lalo lamang siya naging abala nang muling magbigay ng ebidensya tungkol sa aksidente ng mami niya, ang private investigator na kinuha niya. Kukuhanin ko na lang ho ang address ng witness. Pagkatapos po nito, kukontakin ko ho kayo regarding sa kaso. Muli nitong pagpaliwanag kay Nathan bago niya pinatay ang tawag. Pabuntong hininga niyang binaba ang kaisa-isang picture nilang dalawa ng mami niya bago muling nag-angat ng tingin sa isang picture na nakasabit sa wall. Picture nila iyon ng batang babaeng sumagip sa buhay niya noon. Kung hindi lang siya nito sinagip, malaki ang posibilidad na wala na siya ngayon sa mundo. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata 2. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung sa tingin niyo ay makikilala nga ba ni Nathan ang batang nasa picture niya. Makikilala kaya niya na si Charlotte iyon? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Pakasalan mo ako, Charlotte. Hindi pwede, sir. Ayoko. Babayaran kita, Charlotte. Kahit magkano. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sa nakaraang kabanata na tunghayan natin ang supladong taglay ni Nathan, ngunit nagpapakita ng interes sa kanyang bagong katulong na si Charlotte. Chapter 3. Ni hindi pa pala ako nakapagpasalamat sa'yo. Sambit niya sa mahinang boses bago ngumiti at pinagmasdan ng litrato nila ng batang iyon. Habang palapit ng palapit ang kasal nilang dalawa ni Isabela, mas lalo lamang nagiging abala ang dalaga sa mga business na pinupuntahan nito. Minsan ay hindi mapigilan ni Nathan ang questionin ng dalaga na naging dahilan kung bakit ilang araw din silang nagkalabuan nito. Wala ka bang tiwala sa akin, Nathan? Pagtaas nito ng boses na halos umalingaw-ngaw sa bulwagan. Tingin mo ba niloloka lang kita? Wala akong sinasabing ganun, Isabela. Tinatanong lang kita. F your questions. Singhal nito bago siya nito iniwan sa bulwagan. Sinundan niya ng tingin si Isabela bago niya napansin ang isang bulto ng katawan na nagtatago sa likod ng malaking halaman. Wala siyang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga na lamang habang nakatitig sa gawing iyon. Nang dahil sa takot na muling parusahan, walang nagawa si Charlotte kung hindi ang lumabas sa lugar na iyon habang bitbit ang tasa ng tsaan na nirequest ni Nathan kanina. Para sana sa kanilang dalawa ni Isabela. Tsaa po. Wala nang may-ari niyan. Sagot nito sa kanyang bago kinuha ang isang tasa at inabot sa kanya ng isa pa. Umiinom ka ba na to? Mabilis siyang umiling. Oo, paborito niyan, tsaa. Pero kung galing lang naman iyon sa lalaking kinaiinisan niya,
mas gugustuhin niya na lamang natanggihan nito. Hindi naman sa wala siyang tiwala kay Nathan. Ang kaso'y, nagdadalawang isip siya na baka parusahan siya nito sa oras na tanggapin niya iyon. Walang nagawa si Nathan kung hindi ang pagbuntong hiningang iyong nilagay sa mesa at umupo sa couch na inuupuan ni Isabela kanina. "Pwede na po ba akong umalis, sir?" Kunot noong nag-angat ng tingin sa kanya si Nathan. Nang dahil sa naging sagutan nilang dalawa ni Isabela, wala na siyang sapat na lakas upang makipagbardagulan pa sa kasambahay niya. Hindi na nagtagal ay tumango sa kanya ang binata at ikinahinga niya ng malalim bago siya nagmamadaling umalis ng lugar na iyon. "Hindi ko alam. Ngayon ko lang nakita yung fiancé niya." Sagot sa kanya ni Flor nang tinanong niya ito. "Bakit? Interesado ka ba sa kanya?" "Hindi naman si interesado ako sa kanya, Flor. May nararamdaman lang akong negative energy sa kanya." "Bakit?" "Wala." Mabilis siyang nilapitan ni Flor. Base sa mukha nito, natitiyak na Charlotte na may naglalaro na naman ng kung ano sa loob ng isip ng kaibigan. Hindi na rin siya nagtataka kung dumating ang panahong muli na mapaparusahan siya dahil sa kanya. "Siguro nag-aalala ka kay Sir Nathan, no?" "Oo, hindi ah." Mabilis niyang bawi na ikinapalahaw ni Flor sa kakatawa. "Wala naman akong pakialam kahit nalokohin siya ng girlfriend niya. Sinasabi ko lang naman sa'yo na kung ano nararamdaman ko. At saka pwede ba, huwag mo ang bigyan ng kahulugan yung sinasabi ko sa'yo. Baka may makarinig pa sa atin at kung ano pang isipin nila." "Aminin mo na kasi, may nararamdaman ka kay Sir Nathan, no?" "Wala akong iba nararamdaman sa kanya kung hindi galit lang. Maliban doon, wala na. Okay? Huwag ka masyadong assuming." Sambit ni Charlotte bago muling umirap sa kaibigan. Sa susunod na araw na ang petsa ng kasal nilang dalawa ni Isabela. Ngunit hanggang ngayon, ay hindi pa rin sila nagkakaayos. Kahit na medyo mataas ang pride ni Nathan, ginawa niya pa rin ang lahat na makakaya niya upang humingi ng tawad sa dalaga. Kasama si Charlotte at si Flor sa mga katulong na tumulong sa kanya na mag-set up ng isang fancy date para sa kanilang dalawa ni Isabela. Hindi rin kalaunan ay nagkaayos ang dalawa. Hindi mapigilan ni Isabela ang kilig habang si Charlotte naman ay walang nagawa kung hindi ang sumimangot sa malayo habang nakatitig sa dalawang naglalampungan sa harap nilang dalawa. "Aminin mo na kasi na nagsiselos ka." Muling kantsaw ni Flor sa kanya na siningalan niya lang. Nang dumating ang araw ng kasal, hindi na magkamayaw ang lahat sa importanteng selebrasyon. Nagdesisyon ng dalawa na sa courtroom na lamang muna ikakasal sa ngayon. Hindi na kailangan ng isang grandeng kasal dahil napagkasunduan naman nilang dalawa na muling magpapakasal sa susunod na taon. Kailangan lang nilang mapirmahan ng papeles na hawak ni Judge Altamirano, kung saan kaibigan din ang ama niya. Minsan na rin pinagsuspetsyahan ni Conrado ang anak na baka mana lang ang habol nito sa pagpapakasal, kaya naman ito rin ang nagtulak sa kanya na kuhain ng kaibigang si Judge Altamirano upang mabigyan ng validation ang kasal nilang dalawa ni Isabela. Maraming dumating na investors galing sa iba't ibang bansa. Hindi nila kayang palagpasin ang pagpapakasal ni Nathan sa sikat na modelong si Isabela. Kaya naman kahit na medyo abala ang kasalang ito sa negosyo nila, sinikap pa rin nilang dumalo. Kaunti lang nasa loob ng courtroom. Nasa reception ang lahat at maging ang ama niyang si Conrado ay naroon upang i-entertain ng ilan sa mga investors sa kumpanya nila. Bilang lang ang tao sa courtroom. Wala si Flor at siya ang nakatoka sa reception, kaya naman kahit nalabag sa kalooban ni Charlotte, siya ang inutusan ni Conrado na sumama sa courtroom. May ilang minuto na sila naghihintay sa loob. Malapit na rin dumating si Judge Altamirano, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin si Isabela. "Call her." Utos ni Nathan kay Charlotte na mabilis niyang tinahuan. "Ask her kung bakit wala pa rin siya hanggang ngayon." Ginawa ni Charlotte ang lahat ng inutos ni Nathan sa kanya. Hindi niya mapigilang manginig dahil tila ba siyang nilalamon ng lupa sa tuwing lumilipas ang oras na hindi man lang nila makontak si Isabela. "Nasaan ka na ba?" Bulong ni Charlotte sa sarili na hindi niya inasahang maririnig ni Nathan. "Ask her where the hell is she?" "Hindi niya po sinasagot ang mga tawag ko," sagot ni Charlotte bago tinalikuran si Nathan at doon nagpatuloy sa pagkontak sa dalaga.
Nasaan ka na ba? Iba ang nararamdaman ni Nathan at hindi niya maitatangging may kung anong sinasabi ang puso niya. Posible nga ba nagbago ang isip ni Isabela sa pagpapakasal sa kanya? Paano kung hanggang ngayon ay may galit pa rin pala ito sa nangyaring alitan sa kanila noong nakaraan? Paano kung nagbago ang isip niya sa pagpapakasal sa kanya? Dumalo halos lahat ng kaibigan niya. Nakaabang lahat ng taong iyon na maikasal siya. Sa kanilang magkakaibigan, siya na lamang ang hindi pa ikinakasal. Natitiyak niyang pagtatawanan siya ng lahat sa oras na malaman nilang tinakbuhan siya ng bride sa mismong araw ng kasal nilang dalawa. Bakit hindi mo sinasagot lahat ng tawag ko? Singhal niya sa voicemail bago siya ito sinend sa numero ni Isabela. Kahit napalihim at hindi niya naman naririnig ang bulungan ng mga naroon, basang-basa niya mula sa mga bibig nito na pinagtatawanan na siya nito. Kilala siya sa kumpanya na bilang isang mayabang at mapagbataas na pinuno. Natitiyak niyang magiging tampulan siya ng tukso sa oras na malaman nilang tinakbuhan siya ni Isabela sa mismong araw ng kasal nila. Sa susunod na araw na rin ang ika-36 niyang kaarawan kung saan ibibigay na sa kanya ni Conrado ang lahat ng mga mana niya kung magpapakasal na siya ngayon bago pa man sumapit ang araw ng kaarawan niya. Paano niya makukuha ang mana kung tatakbuhan lang siya ni Isabela? May galit sa mga mata niya nang lumapit siya sa direksyon ng kasambahay na isinama niya. Kanina niya pa ito inuutusang tawagan sa Isabela. Ginagawa niya nga ba talaga ang lahat ng inuutos sa kanya? Where the hell is she? Galit niyang bulong kay Charlotte na halos ikatalon sa gulat na bigla siyang pagsulpot sa gitna nito. Narito na dapat siya ngayon. Nasaan na raw siya? Nang dahil sa takot, nanginginig siyang umiling sa halos ikapikit ni Nathan sa labis na frustration. Hindi niya pwedeng i-cancel ang kasal at mas lalong hindi niya rin pwedeng paghintayin si Judge. Ano na lang ang sasabihin ng mga board members ng company nila kapag nalaman nilang tinakbuhan siya ng soon-to-be bride niya? Ginagawa ko naman lahat para matawagan siya, sir, pero hindi niya talaga sinasagot yung lahat ng tawag ko. Sagot niya. Pansamantalang tumalikod sa kanya si Nathan habang nakapamewang. Isang buntong hininga pa ang ginawa niya bago muling humarap kay Charlotte na halos ikaatras sa kinatatayuan nito. Wala siyang choice kundi ang pakasalan mo ko. Walang pagdadalawang isip nitong sambit na ikinalaki ng mga mata ni Charlotte. Hinawakan niya ang dalaga sa braso na hindi niya ikinareklamo dahil sa sobrang takot. Ikaw na lang pakakasalan ko. May gulit sa mga mata ni Charlotte nang titigan niya si Nathan ng mata sa mata. Tama ba ang narinig niya? Pinakiusapan siya ng boss niya na siya ang pakasalan nito sa halip na fiancé niya. Bakit mo kaya hindi natin pansamantalang i-delay ang kasal niyo ni Miss Isabela? Suwestyon niya na ikinatiim ng bagang ni Nathan. I mean, bakit kaya hindi niyo na lang po ipagbukas ang kasal niyong dalawa? O kung excited na po kayo at hindi na po kayo makapaghintay, bakit po hindi na lang natin siya hintayin ng isa pang oras? Baka po natagalan lang ang pagpapakulot ng buhok niya. Baka po na traffic lang po kaya po wala pa rin po siya hanggang ngayon. Ang sabi ko, pakasalan mo ko. Nakakaintindi ka ba talaga? Oo, nakakaintindi ako. Ayaw ko lang talaga magpakasal sa isang katulad mo. Bulong niya sa isip bago pumikit at tinanggal ang pagkakahawak ni Nathan sa braso niya. Hindi po pwede. Babayaran kita, Charlotte. Kahit magkano. Pumayag ka lang. Sambit na Nathan na muling inilingan ni Charlotte. Hindi kita gusto at tulad mo. Wala rin akong choice kung hindi ang piliin ka. Kung nandito lang kaibigan mo si Aling Isme, sila ang pakakasalan ko, hindi ikaw. Ikaw lang nandito kaya wala akong ibang choice. Sila ho pala ang gusto niyong pakasalan, sir? Bakit po kaya hindi sila ang tawagan natin at papuntahin dito? Muli niyang suwestyon bago dinayal ang numero ni Flor na mabilis na hinablot ni Nathan galing sa kamay niya. Sir, akin na yan. Wala kang choice, Charlotte. Binabayaran kita. Singal ni Nathan. Nang pumasok si Judge Altamirano sa loob, doon na nagdesisyon si Nathan na hilahin patungo sa harapan si Charlotte. Puting bestida rin ang suot ni Charlotte ng araw ng iyon, kaya naman mas lalo siyang bumagay sa isa't isa. Ternong-terno ang suot nila kaya naman hindi na question pa ni Judge Altamirano kung bakit simple lang itsura ng bride ng araw na iyon.
Tinatanggap mo ba si Nathan Montenegro na maging asawa mo? Tanong ni Judge. Hindi po, sagot ni Charlotte nang maramdaman niyang pinisil ni Nathan ang kamay. Opo. Bahagyang naghagikikan ang lahat ng tao naroon. Wala naman nagawa si Nathan kung hindi ang magpilit ng ngiti bago sinamaan ng tingin si Charlotte na ngayon ay wala nang kawala sa kamay niya. Kuryosidad na pumalot kay Conrado nang makita niya si Nathan na walang ibang kasama kung hindi si Charlotte. Magkasama nilang tinunton ng reception at halos mangunot ang noon ni Conrado nang makita niya ang pag-holding hands ng dalawa. Nakangiting lumingon at hinarap ni Nathan ang lahat na naroon, habang si Charlotte naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang manahimik sa isang tabi. Hindi ko alam na nagbago na pala ang taste mo sa isang babae, Nathan. Biro ng isang kaibigan na babae ni Nathan na lihim na inirapan ni Charlotte. Mga ganito na pala ang type mo. Wala namang masama sa katawan ni Bride. Sagot ng isang kaibigan ng babae nagsalita kanina. She looks so pure naman. Yan, nagulat lang talaga ako. Muling sagot ng babaeng iyon bago siya pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Ikaw na ba yung modelong galing ng Berlin? Talaga? Yan na yun? Stop being so nosy, Bianca. Singhal ni Nathan bago niya inila si Charlotte palayo ng lugar na iyon. Tingnan mo kung ano ginawa mo, sir. Hinahanapan mo lang ako ng kaaway sa ginagawa mo. Reklamo ni Charlotte na hindi kinibo ni Nathan. Hanggang kailan ako magiging ganito? Once talaga na matapos tong party na ito, magre-resign na talaga ako sa trabaho ko. Mabilis siyang hinarap ni Nathan nang magkalayo sila sa mga bisita. Yan ang huwag na huwag mong gagawin dahil malilintikan tayong dalawa. Ikaw lang yung may ideya nito. Katulong ang trabaho ko rito, alila lang. Hindi kasama sa trabaho ko, magiging may bahay mo. Alin sa pagpapanggap mo hindi mo maintindihan, Charlotte? Reklamo ni Nathan na inismera niya. Nalilito na tayo. Sumabay ka na lang sa agos ako, ayaw mong mapahamak. Muli siyang hinilan ni Nathan patungo sa stage. Halos humiyaw ang lahat nang sa pilitan nilang pinaghalik ang dalawa sa harapan nilang lahat. Kahit nalabag sa loob ni Charlotte ang matali sa bilyonaryo na sa harapan, wala siyang choice kung hindi ang sumabay na lang sa agos tulad ng suwestyon nito kanina. Nandidiring pinunasan ni Charlotte ang labi na hindi nakatakas sa mata ni Nathan. Kapal na mukha mo ha. Singhal nito na hindi kalaunan ay tinawanan niya rin. Pagkatapos ng party ay doon na naglakas ng loob si Conrado na kumprontahin ng anak. Mabilis namang hinila ni Flor ang kaibigan palayo sa lugar na iyon upang questionin rin ng tulad na ginagawa ni Conrado sa anak ngayon. Anong ibig mo sabihin na to, Nathan? Nababaliw ka na ba? Sigaw nito na umilingaw-ngaw sa buong balwagan. Ano na lang sasabihin ng mga kasosyo natin sa isang katulong lang na pinakasalan mo? Nag-iisip ka ba talaga sa mga ginagawa mo? Hindi kami ni Isabela. Wala kaming relasyon. Si Charlotte lang ang naging girlfriend ko. And do you think maniniwala ako sa'yo? Singhal nito na pasekreto niyang inismeran. Ayusin mo ang gulong ito, Nathan. Hindi kita mapapatawad sa oras na magkaroon ng kontrobersya ang pangalan ng pamilya ko nang dahil sa mga maling desisyon mo sa buhay. Ano yun? Tanong ni Flor sabay turo sa direksyon kung nasaan nila iniwan ang mag-ama kanina. Nang umalis ka rito, nagbubugtot ka pa. Halos isuka mo na si Sir Nathan kanina nang umalis kayo. Umalis lang kayo saklit. Tapos pagbalik mo dito, kasal ka na sa kanya. May kasunduan lang kami dalawa, Flor. Huwag ako, Charlotte. Huwag ako. Aniya bago humaligip-hip at umiling. Kung ikinasal kayo kanina sa harap mismo ng hukom, wala kang choice kung hindi ang sumabay sa agos. Walang divorce sa Pilipinas, Charlotte. Kung sa tingin mo makakatakas ka sa ginawa mo, nagkakamali ka, mas lalo mo lang binaw ng sarili mo sa hukay. Bakas ang lungkot sa mga mata ni Nathan na makita siya ni Charlotte nang mag-isa siyang umiinom ng alak sa Bar Island. May tabako sa gilid niya kaya naman natitiyak niyang may gumugulo pa rin sa isipan nito. Hindi naging maganda ang relasyon nilang dalawa ng daddy niya. Ngayong kasal na silang dalawa ni Charlotte, wala siyang choice kung hindi andalhin ng babae sa condo unit na pagmamayari niya. Nakaramdam ng lungkot si Charlotte nang dahil sa desisyon ni Nathan. Hindi na rin sila gaano nakikita ni Flor ngayon, kaya naman mas lalo nang lumalim ang galit niya sa binata. Gusto kong bumisita sa mansyon bukas. Wala kami bisitahan doon.
Sagot ni Nathan nang hindi man lang lumilingon sa kanya. Wala kang ibang pupuntahan kung hindi dito lang. Anong tingin mo sa akin, bilanggo? Singhal niya nang may galit sa mga mata niya. Huwag mo akong gawing laruan, Nathan. May sarili rin akong buhay. Kag sinabi kong gusto ko umalis dito, aalis ako rito. May kasunduan tayong dalawa. Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Tanong ni Nathan bago nag-angat ng tingin sa kanya. Kahit nakasal tayo sa papel, wala ka pa rin karapatang tawagin lang ako sa pangalan ko. Matuto kang lumagar. Tingin mo ba ginugusto ko to? Tanong ni Charlotte. No wonder kung bakit kainiwan ng syota mo. Nang dahil sa sinabi niya, mabilis na nag-angat ng tingin si Nathan sa kanya. Hindi niya na rin nagawa pang singalan si Charlotte nang mabilis siya nitong tinalikuran at taglakad palayo. Tama siya. Hindi siya pagmamayari ni Nathan. May karapatan siyang gawin ng lahat ng gusto niya dahil in the first place, hindi naman niya ginusto ang malagay sa ganitong sitwasyon. Naawa lang siya sa'yo kaya siya pumapayag. Kinabukasan ay halos manlaki ang mga mata ni Charlotte nang makita niyang nakapak na ang lahat ng gamit niya. Mabilis niyang hinanap si Nathan sa kabuuan ng kondo at halos makahinga ng maluwag nang makita niya itong nag-aayos ng gamit sa living room. Anong ginagawa mo? Nag-empake. Sinagot nito na hindi man lang nag-angat ng tingin sa kanya. Nag-iimpake ng gamit ko? Tanong ni Charlotte na hindi niya sinasagot. Palalayasin mo na ba ako? At doon na nga po nagtatapos ang ating Kabanata 3. Ano kaya nangyayari sa isipan ni Nathan? Bakit niya iniimpake ang bag ng dalaga? Katapusan na kaya ito ng kasunduan nila? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Pinahiga ni Nathan si Charlotte sa kama. Anong ginagawa mo? Gagawin natin ang dapat ginagawa ng mag-asawa. Tugon ni Nathan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Nag-iimpake ka ng gamit ko? Tanong ni Charlotte na hindi niya sinagot. Palalayasin mo na ba ako? Ibabalik na kita sa mansyon. Sagot niya habang huminga ng malalim. Babalik na tayo sa mansyon. Nang dahil sa sinabi niya ay halos mapatalon siya sa excitement. Mabilis siyang nagtungo sa direksyon ni Nathan upang tulungan ito sa pag-iimpake ng gamit niya. Sandali pang natigilan si Nathan sa ginawa niyang pangingialam pero hindi rin nagtagal ay napangiti na lang siya sa naging reaksyon ng dalaga. Tuwang-tuwa ka? Buntot ka ba ng kaibigan mo? Wala kang pakialam kahit nakalyo niya pa ako. Sagot ni Charlotte sa kanya na natatawan niya na lang na inilingan. Katulad ng inaasahan ni Nathan, halos mapangiti siya na makita niya kung paano sinalubong ng yakap ni Charlotte si Flor. Mabilis naman siyang hinila ni Flor sa kabilang kwarto at doon nagkulong upang magkwentuhan siguro. Mabuti na lamang at hindi roon nanatili ang daddy niya dahil alam niyang sa oras na makita niya kung paano niya pakitunguhan ang dalaga, nasisiguro niyang muli na naman siya nitong kakwestiyonin. Nagpatuloy ang buhay ni Charlotte sa mansyon bilang katulong at bilang alila na rin ang asawa niya sa papel na si Nathan. Halos paguri niya ito sa kakautos na sinusunod niya na lang. Para sa kanya, mas maganda ng ganito ang pakikitungo nila sa isa't isa sa halip na makasama niya ito sa iisang lugar ng silang dalawa lang. Sa sahig siya natutulog sa tuwing papatak ang gabi, habang nakabuloktot si Charlotte sa malamig na carpet. Komportable namang nakahiga si Nathan sa malambot na kama habang pinagmamasdan ng kasambahay niyang natutulog sa baba. Wala itong ibang gamit kung hindi ang sarili niyang braso at nightshirt na palagi niyang sinusuot tuwing gabi. Isang ismid ang ginawa niya sa sarili nang muling umiral ang pagkakakonsensya ng isip niya. Maingat siyang umalis sa kama at nang matiyak na medyo malalim na ang tulog ni Charlotte, agad niya itong binuhat sa bisig at doon maingat na inilagay sa kama. Kinabukasan ay marahang kinutkot ni Charlotte ang mga mata niya. Halos manlaki rin ang mga mata nito nang makita niyang si Nathan na natutulog sa gilid niya.
Nang bumangon siya, doon niya lang napansing inilipat siya ni Nathan sa kama kagabi. Kinokonsensya ka ba sa ginagawa mo? Pabiro niyang bulong kay Nathan na ngayon ay nananatili pa ring malalim ang tulog. Hindi ko alam na may konsensya ka pala. Mabilis niyang kinapa ang sarili at nang mapansing okay at nasa lugar pa rin ang mga damit na suot kagabi, ang buong akala niya ay sinamantala na ni Nathan ang kahinaan niya. Mabuti naman at dapat lang. Wala na si Charlotte sa higaan niya nang bumangon si Nathan. Hindi niya pa pinansin pa kung saan nagpunta ang dalaga. Ang kaisa-isang bagay na nagpabangon sa kanya ay ang kagustuhang makausap si Isabela at ang makahingi ng paliwanag mula sa kanya. Gusto kong makausap ka, Isabela. Parang awa mo na. Kung ano man ang naging pagkukulang ko sa'yo, sabihin mo sa akin. Hayaan mo akong manghingi ng tawad sa'yo. Hayaan mo makabawi ako sa'yo. Mahal na mahal kita. At hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Please lang. Kung may naging pagkukulang ako sa'yo, hayaan mo naman ako makabawi sa'yo. Huwag sa ganitong paraan, Isabela. Parang awa mo na. Maawa ka sa akin. Patuloy lang sa pag-iyak si Nathan na naririnig ni Charlotte sa likod ng pintuan. May dala siyang tray ng breakfast para sa boss niya. Papasok na siya sa loob nang marinig niya ang paghagulgol nito sa iyak. Tila ba nalukot ang puso niya nang marinig niya iyong umiiyak. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya itong umiyak. Most of the time kasi, palagi itong sarkastiko kung makitungo sa ibang tao, kaya naman ang marinig itong umiyak at humagulgol ng ganong kalakas dahil lamang sa babae, agad na siyang makaramdam ng awa para rito. Sa kabilang banda, mabilis na ibinato ni Harper lahat ng papeles na nasa harapan niya. Wala naman nagawa si Isabela kung hindi ang lumuha habang pinakikinggan si Harper sa pagpuwawala sa harap niya. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang nawala sa atin ng dahil dyan sa ginawa mo, Isabela? Sigaw nito sa kanya nang mapuno siya sa galit. Bilyon-bilyon ang nawala sa kamay natin ng dahil dyan sa kakitiran ng utak mo. Hindi ko na kaya ng konsensya ko ang panluloko sa kanya, Harper. Gago! Sigaw sa kanya ni Harper na mas lalo niyang ikinaluha. Hindi kami magsasayang ng pera ng mga magulang ko para dalhin ka sa ibang bansa ng dahil lang dyan sa kakitiran ng utak mo, Isabela. Bilyon ang pinakawalan mo. Nag-iisip ka ba? Mabilis na tumayo si Isabela sa kinauupuan niya. Kahit na may bayad ng luha, ginawa pa rin ni Isabela ang lahat ng makakaya niya upang tumitig sa kanya nang may galit sa mga mata nito. Puro ka na lang pera. Ni minsan ba minahal mo ako, Harper? Naiiyak niyang tanong na hindi mo lang ikinalambot ng puso ni Harper. Palagi ka na lang bilyon-bilyon. Ni hindi mo man lang ako kinamusta. Ni hindi mo man lang ako tinatanong kung okay lang ba ako. Kung hindi niya nga ba ako ginagalaw. Pera na lang ba talaga ang importante sa'yo ngayon? Girlfriend mo ko, Harper. Hindi ka naman ganyan nung una kitang nakilala. Lumanda sa gilid ng mga mata niya ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa halip na maawa at makisampat siya sa kanya, walang awa siyang pinagmamasdan ni Harper habang umiiyak sa harap nito. Ni minsan, hindi naging importante para sa kanya si Isabela. Wala itong ibang inisip kung hindi ang tungkol sa mana ni Nathan. Niligawan mo lang ba talaga ako para gamitin? Tanong niyang muli na may bahid na lungkot sa galit at boses niya. Minahal mo ba talaga ako, Harper? Shut the F, Isabela. Mabilis na umiling si Isabela bago natawang yumuko sa kamay niya. Wala naman nagawa si Harper kung hindi ang kumunot ang noo habang pinagbasdan si Isabela sa harap niya na para bang naguguluhan sa inaasta ng dalaga. Tigilan mo ang pagiging emosyonal, Isabela. Ginagawa ko lang naman ang lahat ng ito para sa ikabubuti nating dalawa. Bahagyang natawa si Isabela nang muli na naman niyang marinig ang linyang iyon. Ginagawa niya nga ba ang lahat ng ito para sa ikabubuti nilang dalawa? Sino ba niloloko niya? Nating dalawa? Natatawa niyang tanong bago pinunasan ng mga luhang patuloy lang sa pagdaloy. Alam ng Diyos lahat ng plano mo, Harper. Ginagawa mo lang ito para sa sarili mong kapakanan. Alam nating dalawa kung ano ang plano mo nung una pa lang. Kaya wag na wag mo sasabihin sa akin na ginagawa mo ang lahat ng ito para sa kapakanan nating dalawa. Mabilis siyang tumalikod kay Harper
na ikinaalerto nito. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Hindi ko na kaya. Mahinang sagot ni Isabela dahilan upang marahas siyang hawakan ni Harper sa braso na ikinatigil niya sa paglalakad. Ano ba, Harper? Bitawan mo ako! Pagsusumbong ka? Sasabihin ko na lahat ng plano mo at ng pamilya mo kay Nathan. Singhal ni Isabela bago sinubukan tanggalin ang kamay ni Harper na nasa braso niya. Nang dahil sa sinabi niya, mabilis siyang hinawakan ni Harper sa panga na ikinalaki ng mga mata niya. Habang patuloy siya sa pagkukumahog na makaalis sa hawak ni Harper, mas lalo lamang humigpit ang hawak ng Harper sa panga niya. Sige, subukan mo. Magsumbong ka sa kanya nang bumagsak ka rin sa kulungan tulad namin. Banta ni Harper na madilim niyang ikinakunot na noo. Tingin mo ba kilala mo talaga ang pinsan ko? Sa oras na malaman niyang kasama ka sa plano namin, hindi siya magdadalawang isip na ipakulong ka. Tandaan mo, kasabwat ka namin. Sa oras na makulong ako, makukulong ka rin. Pabato siyang ibinato ni Harper paupo sa sofa na mas lalo niyang ikinasakit ng damdamin. Wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak habang pinagmasdan si Harper na naguhubad ng sinturon. Sa kabilang banda naman, okay ka lang ba? Tanong ni Charlotte na makita niyang namumugto ang mga mata ni Nathan. Halos mapatalon sa gulat si Nathan nang binuksan niya ang pinto at ang kunot noong mukha agad ni Charlotte ang bumungad sa kanya. Baka sa pag-aalala sa mga mata nito kaya naman natitiyak niyang kung ano man ang sinabi niya kanina, nasisigurado niyang narinig ng dalaga ang lahat ng ito. Why are you asking me? Narinig kita kanina. That's it. Narinig ko nang umiiyak ka. Ngayon ka lang ba nakarinig ng lalaking umiiyak? Natatawang singhal ni Nathan na ikinanguso niya. At isa pa, binigyan ba kita ng karapatang makialam sa buhay ko? Wala kang pakialam kung marinig mo man akong umiyak o mamatay o makaaway. Wala kang pakialam. Hindi porket ikinasal tayong dalawa, may pakialam ka na. Hindi porket kasal tayo sa papel, may karapatan ka na makialam sa buhay ko. Kailangan ba ng validation para matanong ka? Kunot noon yung tanong na hindi agad nakuha ni Nathan. Gusto ko lang naman tanungin kung okay ka lang. Kung ano man ang pinagdaraanan yung dalawa ni Isabela. Pag-usapan yung dalawa yan. Sana magkaayusin kayong dalawa. At nang sa ganun, makalis na rin ako sa impyernong ito. Gulat na nag-angat ng tingin sa kanya si Nathan. Wala naman nagawa si Charlotte yung hindi ang umismid sa kanya at tuluyan na siyang tinalikuran. Nang dahil sa pinaghalong galit at lungkot, napadalas na rin ang pag-alis ni Nathan sa bahay. Hindi niya na rin gaano na pagtutuunan ng pansin ng kumpanya nila. Kaya naman hindi magkamayaw si Conrado sa pag-aasikaso sa mga trabahong hindi nagagawa ng anak niya. Ano ba ginagawa mo sa buhay mo, Nathan? Singhal nito sa anak na ngayon ay nasa impluwensya ng alak. Ano na lang ang isipin ni Charlotte? Nag-iisip ka ba talaga? Hindi mo man lang iniisip ang asawa mo. Wala akong asawa, Dad. Sagot niya bago umiling na may ngiti sa labi. Hindi ko asawa ang probinsyanang iyon. Isang singhal ang pinakawalan ni Conrado bago siya nagdesisyong tawagan ang numero ni Charlotte. Hindi na kaya magmaneho ng anak niya kaya naman wala siyang choice kung hindi ang tawagan ang numero ng in-law niya. Pikit-pikit pa ang mata ni Charlotte nang tinampot niya ang phone na panay ang pagtunog sa gilid niya. Halos panawan siya ng kaluluwa nang makita niyang tumatawag si Conrado sa number niya. Ano po nangyari, sir? Tanong niya. Rinig niya ang matunog na singhal ni Conrado sa kabilang linya. Gisingin mo si George at pumunta kayong dalawa rito sa By the Sea. Sunduin mo tong asawa mo. Bakit po? Ano po nangyari? Nang gabi ring iyon, ay patakbo niyang tinunto ng kwarto ni George at nabilis na ginising ang bintana mula sa pagkakatulog. Magkasama nilang tinunto ng bar na tinukoy ni Conrado. Ako nang papasok sa loob. Salubungin mo na lang kami sa labas. Pili niya rito bago siya nagtungo sa loob. Kabi-kabila ang mga taong nagsasayawan sa saliw ng musika. Ang ilan sa kanila ay hindi niya sinasadyang makabanggaan. Kaya naman muntik pa siyang mapaaway sa loob. Mabuti na lamang at sinalubong siya ni Conrado at agad na hinila papunta sa VIP room kung saan naroon ang anak niya.
Agad na nangunot ang noo ni Charlotte na makita niya si Nathan na nakaupong natutulog sa sofa. Nasa tabi niya si Conrado. Bakas ang frustration ng mukha ni Conrado habang nakatitig sa anak at wala naman nagawa sa Charlotte kung hindi ang umuso at bumuntong hininga. Hindi ko alam kung may problema ba kayong dalawa o ano. 2 linggo na siyang nagkakaganyan simula nang ikinasal kayong dalawa. May problema ba kayo? Paulit-ulit na umugong sa tenga ni Charlotte ang pangongwestiyon ni Conrado na hindi niya sinagot kanina. Ano nga bang isasagot niya sa kanya? Na nagkakaganito ang anak niya dahil tinakbuhan siya ng nobya niya sa mismong araw ng kasal nilang dalawa. Hindi niya naman pwedeng aminin sa matanda na hindi niya totoong asawa si Nathan at baka magkagulo pa. Alam niya ring magagalit sa kanya si Nathan once na malaman niya na ibinuko siya ng katulong niya. Mas kinakailangan talagang pabigat ka. Singhal na bulong ni Charlotte sabay hagis kay Nathan sa kama nito. Malakas siyang bumuntong hininga, sabay lingon sa binatang hanggang ngayon ay uungot-ungot nang dahil sa labis na kalasingan. Kung wala lang talaga yung tatay mo kanina, baka sinipmurahan na kita. Medyo gustot ang polong suot ni Nathan. Aminin niya man o hindi, kailangan niya hubaran ng lalaki at nang sa ganoon, ay masuotan niya ito ng mas maayos na damit. Pabuntong hininga siyang lumabas ng kwarto ni Nathan at nang bumalik siya ay may dala siyang palangganan ng tubig. Marahan niyang kinusot ang bimpo sa mainit na tubig bago niya ito pinuna sa kamay ni Nathan. May kung anong mainit na dumampi sa balat ni Nathan. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at hindi na siya nagtaka pa na makita niya si Charlotte na abala sa pagpunas ng braso niya. Charlotte. Mahina niyang sambit. Nag-angat ng tingin sa kanya si Charlotte bago ngumiwi. Mabuti naman at nagising ka na. Hindi ako mahihirapan pa sa pagpalit sa'yo ng damit. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa loob ng bar kanina? Muntik ka namang magwala. Alam mo mas lalong dumadami ang trabaho ko nang dahil sa letse mong plano eh. Dapat lang talaga na bayaran mo ako para sa danyos. Agad na naitikom ni Charlotte ang bibig niya nang mabilis siyang hinawakan ni Nathan sa braso at inhiga sa kama. Mas lalo lamang ng laki ang mga mata niya nang tuluyan siyang pinabagsak ng lalaki ngayon ay nakaluhod sa pagitan niya. Anong ginagawa mo? Shh! Sambit ni Nathan bago siyang ngumiti sa kanya. Gagawin ko lang naman natin kung ano ang dapat at madalas na ginagawa ng mag-asawa. At doon na nga po nagtatapos ang ating Kabanata 4. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung ano sa tingin nyo ang mangyayari kay Charlotte at kay Nathan. May mangyayari kaya sa dalawa? Isang pangyayaring para lang dapat sa mag-asawa? Saan kaya hahantong ang kanilang kwento? Sabay-sabay nating tuklasin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Si Nathan? Si Nathan at ang batang sinagip ko sa sapa noon na iisa lang? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sa nakaraang kabanata na tunghayan natin kung paano nga ba tuluyang pinabagsak ni Nathan sa kama si Charlotte na nakaluhod sa pagitan niya. Sa susunod, ano nga ba ang mangyayari? At saan nga ba hahantong ang pagkukunwaring kasal nila? Ano ginagawa mo? Shh! Sabit ni Nathan bago siyang ngumiti sa kanya. Gagawin lang natin kung anong madalas na ginagawa ng mag-asawa. Agad na nangunot ang noo ni Charlotte nang dahil sa sinabi niya. Gusto niya bang magbugbugan sila sa kama? Hindi ito ang tamang lugar para magsuntukan, Nathan. Inosente niyang angel na sa una ay kinatigil ni Nathan. Pero hindi kalaunan ay tumawa lang siya. Umalis ka kung ayaw mong padugin ko yung bibig mo. Sandali lang tayo. Mahinang pagsuyo ni Nathan sa kanya bago niya inilapit ang mukha sa dalaga at tuluyan na itong binigyan ng isang mababaw na halik.
Sandali lang, Charlotte. Nang gabi ring iyon ay tuluyan na siyang nagpaangkin kay Nathan. Nasa wisyo si Nathan na mga panahong iyon, kaya alam niya kung anong nangyayari sa kanilang dalawa. Hindi naman mapigilan ni Charlotte ang makaramdam ng kiliti sa sikmura niya, lalo na nang dumating na rin unti-unti na silang nagkalapit ni Nathan. Nang dahil lang sa nangyaring iyon, tuluyan na nga nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ang buong akala ni Charlotte ay doon na magtatapos ang lahat, ngunit mukhang nagkamali siya sa inaakala niya. Lalo na nang muling bumalik si Isabela sa bahay ni Nathan upang kuhanin at ibalik sa kanya ang lahat na nararapat sa kanya. Sorry ho, pasensya na ho. Paulit-ulit na paumanhin ni Isabela kay Conrado nang muli itong nagpakita sa kanya. Nagsisisi na po ako sa ginawa ko. Tapos na ang lahat, Iha. Naiintindihan naman kita. Ang buong akala ni Conrado ay ang paghihiwalay ni Isabela sa kanyang anak ang ikinahihingi nito ng tawad. Wala siyang alam na tinakbuhan nito ang anak sa mismong araw ng kasal nilang dalawa ni Nathan. Nabanggit sa akin ni Nathan na ikaw raw ang nag-alaga sa kanya noong mga panahong umalis ako. Sambit ni Isabela nung si Charlotte naman ay nakausap niya. Muli siyang ngumiti sa dalaga na hindi man lang nito sinagot. Maraming salamat, Charlotte. Hindi lubos maisip ni Charlotte kung bakit nandito na naman si Isabela. Nagkabalikan ba silang dalawa ni Nathan? Paano kung muling matuloy ang kasal ng dalawa? Paano kung muli silang magkabalikan? Kapag nagkabalikan ba silang dalawa, may posibilidad ba na muli siyang iwanan ni Nathan? Magagawa niya bang umalis kung hulog na siya kay Nathan? Nang nagsimulang mahulog ang loob ni Nathan kay Charlotte, unti-unti niya na ring ibinaon sa limot ang lahat na nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Isabela. Ang galit niya rito ay muling bumalik, lalo na nang pinaboran ng daddy niya na manirahan si Isabela sa mansyon kung saan sila nakatira ni Charlotte. Alam ko malaki yung naging kasalanan ko sa iyo, Nathan. Mahinang sambit ni Isabela bago niyakap ng mahigpit si Nathan na ngayon ay gulat na gulat sa ginagawa niyang pagyakap rito. Patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko. Gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako. Please, Nathan. I'm begging you. Patawarin mo ako. Nang mag-angat ng tingin si Nathan, agad na nagsalubong ang mata nilang dalawa ni Charlotte, na ngayon ay walang emosyong nakatitig sa yakapan nilang dalawa ni Isabela. Nang magsalubong ang mata nilang dalawa, wala na itong nagawa kung hindi ang umismit at tumakbo palabas ng bahay. Iyon ang naging dahilan kung bakit mabilis na tinanggal ni Nathan ang kamay ni Isabela sa kanya. Bagamat nagulat sa biglaang pagtakbo ni Nathan palayo sa kanya, wala siyang nagawa kung hindi ang tahimik na lumuha sa ginawa nito sa kanya. Tama lang na magalit siya dahil wala naman talagang kapatawaran ang ginawa niya. Napahiya siya sa lahat na naroon kaya naman deserve niya lahat na pag-iwasan na ginawa ni Nathan sa kanya ngayon. Charlotte! Nagmamadaling naglalakad patungo sa gilid ng pool si Charlotte. Nang hawakan ni Nathan ang kanyang kamay, wala na siyang nagawa kung hindi ang tumigil sa paglalakad at kunot noong lumingon kay Nathan. Bakit po, sir? Stop addressing me, Sir Charlotte. Singhal naman niya ni Nismera ng dalaga. Matagal na kaming wala ni Isabela. Walang namamagitan sa aming dalawa. So, kunot noon niyang tanong na parabang tinatanggap ang sakit na nadarama niya ngayon sa puso. Actually, wala naman po akong pakialam kung bumalik siya. Magpakasal man kayo o hindi, wala akong pakialam kahit na magsama pa kayong dalawa. Nakangiti pa niyang dagdag bago binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ni Nathan. Hindi naging madali para kay Nathan ang suyuin si Charlotte. Inabot pa siya ng 2 linggo sa pagsuyo sa dalaga hanggang sa bumalik ang friendship nilang dalawa. Wala sa sariling pumasok si Isabela sa loob ng kwarto ni Nathan. Malalim na rin ang gabi ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi ang nobyo niya. Hindi naman ito ang kauna-unahang beses na umuwi ng gabi si Nathan. Nang dahil sa pagbabantang ginawa ni Harper sa kanya, tila ba hindi na rin napalagay ang utak niya sa pag-iisip ng kung ano-ano. Sa oras na tuwa'y walag ka sa plano natin, papatayin ko yung lalaking yan. Kasalanan mo lahat ng ito, Isabela. Sambit niya sa sarili bago padabog na umupo sa kama ni Nathan. Halos mangunot ang noon niya na makita ang isang pamilyar na panyo sa gilid ng kama ni Nathan. Bakit nandito sa loob ng kwarto ang panyong pagmamayari ng isa sa kasambahay nila?
Kunot noon niyang dinampot at pinagmasdan. Mabilis niyang naihulog sa sahig ang panyo ni Charlotte nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Nathan. Nawala ang ngiti sa labi niya sa pagbabakasakaling si Nathan ang pumasok na makita niya si Charlotte na ngayon ay nakabihis pantulog. Tulad niya, nagugulat ding napatalon sa kinauupuan niya si Charlotte nang magsalubong silang dalawa. Anong ginagawa niya rito? Magkasabay nilang bulong sa isip bago nagdesisyon lumayo si Isabela at pumasok naman sa loob ng kwarto ni Nathan si Charlotte. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Charlotte sabay lingon sa mga drawer na ginagalaw ni Isabela kanina. May hinahanap ka ba sa mga gamit ni Nathan? Ikaw, ano ginagawa mo rito sa kwarto ni Nathan? Kunot noong tanong ni Isabela na bagamat may ideya na nangyayari ay sinika pa ring manahimik na lang. At bakit ganyan ang suot mo? Natigil lamang sila sa pagkukwestiyon sa isa't isa nang biglang pumasok si Nathan sa loob. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nathan kay Isabela. Hindi makapaniwalang suminghal si Isabela bago lumingon kay Charlotte na ngayon ay nakangusong nagbaba ng tingin. Siya ang dapat tanungin mo niya, Nathan. Aniya dahilan upang lumingon si Nathan kay Charlotte. Anong ginagawa ni Charlotte dito? Anong ginagawa niya rito at bakit ganyan ang ahis niya? Don't tell me. Leave. Utos ni Nathan sa kanya. Manahang umatras si Charlotte sa kinatatayuan niya dahil sigurado siya ang pinapalabas ni Nathan. Naramdaman ni Nathan ang pag-atras ni Charlotte kaya naman mabilis siyang lumingon rito nang nakakunot ang noo. Stay, Charlotte. Utos niya rito bago lumingon kay Isabela. Leave, Isabela. Anong ibig sabihin nito, Nathan? Natatawa niyang tanong sa lingon kay Charlotte. May relasyon ba kayong dalawa? Hindi siya makapaniwala sa kanilang dalawa. Mas dinais ni Nathan na piliin si Charlotte kesa sa kanya. Agad na sumidi ang selos at galit sa puso ni Isabela nang dahil sa nangyari. Ayaw niya nang mapahiya sa harap ni Nathan kaya naman kahit nawala sa labag sa loob niya na umalis, wala na siyang magawa kung hindi ang sundin ng pakiusap nito sa kanya. Paulit-ulit na may nangyari sa kanilang dalawa ni Charlotte. Hindi mapigilan ni Charlotte ang umibig kay Nathan dahil hindi tulad na naging trato nito sa kanya nung una, tila ba unti-unti na silang nagkakasundo sa lahat ng bagay. Hulog na hulog ka na naman? Natatawang tanong ni Flor na inismira niya. Paano kung ginagamit ka lang niya? Ginagamit ka lang niya para makalimutan si Isabela. Paano kung rebound ka lang niya? Okay lang. Mahina niyang sagot na ikinalaki ng mga mata ni Flor sa gulat. Nasa dugo na rin naman namin ang magpaloko. Alam ko na magagaya rin ako sa aking mama. Parehong nabulag sa pag-ibig kaya, ayun, nasaktan. Normal naman sa buhay ang isang taong masaktan, Charlotte. Muli nitong sagot na nakangiti siyang tinanguan. Siguro kanya-kanyang langoy na lang palayo para maisalba mo ang sarili mo. Nagpatuloy lang sila sa kwentuhan ng kung ano-ano hanggang sa muli silang napadpad sa atik. Umalis na si Isabela kanina. Kay Aling Ismi lang siya nagpaalam kaya maging si Sir Conrado at si Sir Nathan walang alam sa pag-alis niya. Balita pa nito sa kanya bago sila magkasabay na napalingon sa pintuan sa atik. Speaking of Isabela, alam mo bang pinag-awayan na rin nilang dalawa ni Sir Nathan yung atik na yan? I wonder kung ano ba talaga nasa loob na yan. May salitang nakaukit sa pintuan ng atik na hindi nila magawang mabasa. Base sa hugis ng mga letra nito, tila ba isa itong salitang isinalin sa wikang Arabic na hindi magawang mabasa ng kung sino man sa bahay nila. Tingin mo ba walang buto ng mga tao sa loob niyan? Muling tanong ni Flor. Bakit naman ako magtatago ng buto ng mga tao sa atik? Magkasabay silang napatalon sa gulat ni Charlotte nang marinig nila ang boses ni Nathan. Kunot noong naglakad si Nathan palapit sa kanila at humagip-hip sa mismong harap ni Charlotte. Sorry sir, binibiro ko lang ho talaga si Charlotte. Nagbaba ng tingin si Nathan sa kanya habang si Charlotte naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang ngumuso at mag-iwas ng tingin sa kanya. Alam niyo naman kung ano ang rules ko sa pamamahay na ito, hindi ba? Wala naman kaming planong halongkatin ang mga sekreto mo dyan sa loob ng kwartong iyan. Sagot ni Charlotte bago siya umismit kay Nathan
at naglakad palayo. "Charlotte," tawag ni Flor sa kaibigan bago lumingon kay Nathan at yumuko upang magpaalam. Pinanood ni Nathan ang dalawang maglakad palayo bago siya nagdesisyong bumuntong hininga at pumasok sa loob ng atik. Ang sangkaterbang aklat ang unang bumungad sa mga mata niya. Nagsimula na ring mga tiambalat niya ng dahil sa alikabok, ngunit hindi ito ang naging dadlang upang umatras siya sa kinatatayuan. Muli siyang umupo sa upuang naroroon at muling hinarap lahat ng papeles na nilikom niya mula noon hanggang ngayon kaugnay sa aksidenteng kinasangkutan ng magulang niya. Paano mo nagawang tapusin ang buhay ng kapatid mo nang dahil lang sa selos, Tito? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng portfolio na naglalaman ng mga ebidensyang may kinalaman ng ama ni Harper sa pagkamatay ng nanay nito. "Niloko ka niya?" Tanong ni Harper sabay lapit kay Isabela na ngayon ay panay pa rin ang pagluwa sa harapan niya. "Ano pang sinabi ko sa'yo, Isabela? Hindi mo kilala ang pinsan ko. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin ng mga kagaya niya. Sino-sino nga ba naman ang kailangan magtulungan kung hindi tayo lang naman?" "Tama ka." Mahina niyang sambit bago kinuha ang cellphone niya at tinipa noon ang address na kailangang puntahan ni Nathan mamaya upang makipagkita sa kanya. Hindi ako makakapayag na may umagapyado sa atin ng ganito." Nang dahil sa sinabi niya, mabilis na gumuhit ang ngiti sa labi ni Harper habang nakatitik sa girlfriend niyang. Ngayon ay mababakas ang galit sa mga mata nito. "That's my girl." Nakangiti niya sambit. Nang oras ding iyon ay plano na nila ang tungkol sa pagdakip kay Nathan. Kung hindi man lang nila makuha ang mana ni Nathan nang dahil sa pagpapakasal nito sa ibang babae, then ito na rin siguro ang tapat nilang gawin at tamang panahon para gawin ang ikakapahamak din nila kalaunan. Bilyon-bilyong pera ang makakuha nila galing kay Nathan kung maisa sa katuparan man nila ngayong gabi ang pagpatay rito. Sapat na rin ang halagang ito para magpakalayo-layo sila sa ibang bansa. Hindi rin sila magsususpetsa ng lahat kung sakali man lang magtagumpay man ang pagdispatcha nila sa lalaking iyon. Kaya naman sa abot ang makakaya nilang dalawa, kailangan nila mag-ingat sa lahat ng gagawin. Magkita tayo mamayang gabi sa park. Vito, Ablao, Santo Domingo Compound. Agad na nangunot ang noon ni Nathan na matanggap niya ang text na iyon galing kay Isabela. Magkaiba ang address ng park at sa ibang bayan na malolocate pa sa isang address na ibinigay niya. Anong ibig mo sabihin, Isabela? Bulong sa isip ni Nathan bago tuluyang inilapag sa mesa niya ang telepono. Agad na umawang ang labi niya nang muling maalala ang huling pinag-usapan nilang dalawa ni Isabela bago pa man ito umalis sa mansyon noong nakaraang linggo. Ang sabi nito ay may alam daw siya kung sino raw ang tunay na pumatay sa nanay niya. May posibilidad na nga bang gusto na lang talagang makatulong ni Isabela? O baka naman may pinaplano silang iba laban sa kanya? "Saan ka pupunta?" Tanong agad ni Charlotte na makita niyang nagbibihis si Nathan. "Malalim na ang gabi May kailangan na akong lakarin at kausapin." Sagot niya bago humarap kay Charlotte at ngumiti. "Ikaw na muna ang bahala rito. Kung sakali mang may mangyaring masama sa akin, pumasok ka sa loob ng atik." Bilin niya na ikinakunot ng noon ni Charlotte. "Bakit? Anong masamang pwede mangyari sa kanya? At bakit akong binibilinan niya ng ganito?" Isa lang iyan sa mga tanong na bumabagabag sa utak ni Charlotte. Nang dahil sa mga ibinili ni Nathan, hindi na siya dinapuan ng antok sa gabing iyon. May 10 oras na ring nakalipas simula nang umalis si Nathan. Hindi niya makontak ang numero ng cellphone kaya naman mas lalo siyang nakaramdam ng takot para rito. "Nasaan si Nathan?" Tanong ni Conrado nang minsan nang bumisita sa mansyon. "Nasaan ang anak ko?" "Kagabi pa ho siya hindi umuwi, sir." Sagot ni Aling Isme sa kanya bago lumingon kay Charlotte. "Wala po siyang nabanggit sa akin. Dahilan naman ito." "Bakit hindi niyo sinabi kung ganoon?" Tanong ni Conrado bago kumunot ang noon niya na tinalikuran sila. May isang araw na nakakalipas ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin bumalik ang anak niya. Ni wala siyang makitang traces nito kaya naman hindi niya maiwasang makaramdam ng takot para sa kapakanan ng anak.
Nang araw ng iyon ay nakatanggap siya ng isang death threat mula sa isang hindi pamilyar na numero. Paano kung tuluyan nang nawala ang anak niya? Hindi niya kaya magpatuloy sa buhay. Kung maging ang anak niya ay babawiin rin sa kanya ng mga hindi kilalang tao. Paano kung pinahihirapan lang siya ngayon? Paano kung may masama nangyari sa kanya? Hanapin niyo siya at huwag na huwag kayong titigil sa paghanap hanggat hindi niyo siya nakakita. Utos niya sa sundalong tinawag niya na tinanguan naman siya ng mga ito. Lumingin siya kay Charlotte at muling nagtanong. Wala ba ibang nabanggit si Nathan sa'yo, Charlotte? Asawa ka niya. At kapag naman ay may kailangan siyang lakarin, sinasabi naman niya sa'yo. Imposible naman eh, hindi man lang siya nagpaalam sa'yo. Wala ho talaga siyang nabanggit na pwede nating muntahan sa ngayon. May binilin po siya pero agad na bangunot ang noo niya muli nang maalala ang binilin sa kanya ni Nathan bago siya umalis. Yung attic. Mabilis siyang tumakbo patungo sa attic. Binuksan niya ito gamit ang spare key na binigay sa kanya ni Nathan bago ito umalis. Nung una ay halos mapaubos siya sa tindi ng alikabok sa lugar na iyon. Nang nakakuha ng magandang tiyempo, doon lang siya nagdesisyong pumasok sa loob. Nagkalat ang kumpol ng mga papeles na naruroon. May iba't ibang pictures na kung ano-ano. Kunot noon niyang pinagmasdan ang litrato ng isang babae na nakapin sa bulletin board. Kasama ang babae sa picture na iyon ang tatay niya. Kaya naman nasisigurado niyang ito ang nanay niya. Gumapang lang ang tingin niya sa mga litratong naroon hanggang sa tumigil ito sa isang pamilyar na litrato. Teka, kilala ko to ah. Gulat na tanong ni Charlotte sa sarili niya bago kinuha ang picture niya kasama ang batang nakilala niya sa sapa noon. Ang batang lalaking iyon, posible bang? Muling lumapit ang tingin ni Charlotte sa mga picture na nakaapil sa bulletin board at halos manlaki ang mga mata niya nang mapatantong. Si Nathan? At ang batang nakilala niya sa sapa noon ay iisa lang. Bakit? Agad na nangilid ang luha niya nang malaman muli at lumapit ang tingin niya sa mga papeles na nasa mesa ni Nathan. Naruroon ang ilang dokumento. May mga test na naruroon. May mga autopsy rin siyang nakita mula roon. Nakuha ng isang tawag mula sa cellphone ng atensyon ni Charlotte. Mabilis niya itong sinagot at halos makahinga ng maluwag si Isabela nang sa wakas ay may sumagot na rin sa tawag niya. Sino to? What took you so long? Reklamo niyang sagot na natitiyak niyang boses ni Charlotte ang nasa kabilang linya. Wala nang sapat na oras para magtanong ka pa. Nasa panganib si Nathan at kailangan niya ng tulong. May ipapadala akong address sa'yo at gusto kong humingi ka ng tulong mula sa otoridad. Bakit ko naman gagawin iyon? Tanong ni Charlotte na ikinapikit niya ng mariin. Ikaw ba ito, Isabela? Nanggigimik ka ba? Hindi ako magsasayang ng laway para iprank kayong dalawa. Singhal niya bago nagpadala ng address kay Charlotte na agad naman itong inabot sa mga sundalong naroroon. Saan ka nang galing? Tanong ni Harper na makita niya si Isabela na lumabas galing ng kusina. May kausap ka ba kanina? Sino naman ang kakausapin ko? Sarili ko? Angil niya bago nilagpasan ng binata at nagtungo sa direksyon kung saan nakapihit si Nathan. Basang-basa ito ng pawis at halos mabali ang ilong dahil sa paulit-ulit na pagpapahirap ni Harper nito kanina. Nakaupo siya sa isang silya. Kapwa, nakagapos sa likuran niya ang mga kamay habang ang dalawa naman ng paa niya ay nakatali sa upuan nilang silya. Napapangiti si Harper nang pakiramdamay siya ang panalo. Laking galit niya sa pamilya ni Nathan dahil inakala niyang mga ito ang naging dahilan upang magkaroon ng heart attack ang kanyang ina noon nang dahil sa konsumisyon dahil naniniwala itong kinuha lahat ng tatay ni Nathan at nanay ang yaman na dapat para sa kanila. Tingin mo ba aabot pa siya hanggang mamaya? Tanong ni Isabela habang nakatitig kay Nathan na ngayon ay nakayuko at tila ba nangihina sa ginawang pambubugbog ni Harper kanina. Baka mamatay siya sa ginawa mo. Kulang pa yan, Isabela. Singhal ni Harper sabay sipa sa paa ni Nathan. Tama ba ako, Nathan? Hindi ba't mataas ang apog mo?
Ikaw ang paboritong apo. Kayo ang paboritong pamilya ng lolo. Hindi mo alam ang totoo, Harper. Yun ay kung aabot ka pa hanggang mamaya. Natitiyak kong sa oras na dumating ang tauhan ng mga magulang ko rito. Katapusan mo na. Walang nagawa si Nathan kung hindi ang umisi sa kanya bago muling yumuko na halos hindi makapaniwala sa ginagawa ng pinsan. Ilang sandali lang ay nakarinig sila ng mga hakbang mula sa marupok na sahig. Gulat na lumingon si Harper sa pintuan nang bubukas iyon. Hindi niya na nagawa pang pumalag na makita niya ang 4 na sundalong pumasok sa loob. Nakatutok sa kanya ang lahat ng baril ng mga ito. Hayop ka, Nathan. Singhal niya habang ngising nakaukit sa labi nito bago tuluyang ibinaba ang baril. Mas lalo lamang siyang nanggalaiti sa galit na makita niya si Isabela na tinutulungang kalagan si Nathan. Isa ka pa, Isabela. Traidor ka! Dagdag niya pang singhal. Sunod-sunod ang ginawang pagtakbo ni Charlotte nang ibinalita sa kanya ni Conrado na dinala na sa ospital si Nathan kasama ng babaeng nagligtas sa kanya. Magkasama sila sa isang kwarto ni Isabela nang pumasok siya. Sa halip na magselos at pagtuunan na lang napansin sa Isabela, mabilis siya naglakad patungo sa kama ni Nathan. At naluluha itong hinahawakan ng kamay at ikinangiti naman ng binata. Ang akala ko'y mauhawala ka na. Mahina niyang bulong bago pinunasan ng luha sa gilid ng mga mata. Kung hindi mo lang ako pinakinggan, baka namatay na siya. Singhal ni Isabela dahilan upang lumapit sa kanya si Charlotte at mabilis itong iyakap na ikinangiwi niya. Mayo ka nga sa akin. Salamat talaga sa iyo, Isabela. Naluluha niyang pasasalamat. Wala nang nagawa si Isabela kung hindi ang ngumuso bago tuluyang tinapik si Charlotte sa balikat. Mas malalo niyang ikinahigpit ng yakap sa dalaga. Hindi rin nagtagal ay naipakulong na ni Conrado si Harper at ang mga magulang nito. Sa wakas, pagkatapos ng halos 30 taon, tuluyan na nilang nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa niya. Nang dahil sa nangyari ay tila ba mas lalo lamang nagkalapit ang loob ng mag-ama. Mabilis na niyakap ni Nathan si Charlotte nang ipinakita niya rito ang picture nilang dalawa na nakuha niya mula sa attic. Doon umamin si Charlotte na siya ang batang babae na nagligtas sa kanya sa sapa. Kaya naman wala nang nagawa si Nathan kung hindi ang naluluhang yumakap sa dalaga na ikinatawan nito. Ikaw na lang palagi ang nagliligtas sa akin sa tuwing nasa peligro ako. Naiiyak niya tong sambit na tinawanan lang ni Charlotte. Sa paglipas ng maraming linggo at buwan, nagdesisyon ang dalawa na muling magpakasal sa simbahan. Naroon ang lahat at dumalo rin ng ilang mga kapitbahay nila mula probinsya. Maging si Merlita ay naroon upang humingi ng tawad sa lahat ng mga masasakit na salitang ibinato niya sa magkapatid noon. Matagal na pong tapos ang nangyari. Sagot ni Charlotte bago matamis na ngumiti sa kapatid niyang ngayon ay nakayakap rin sa bewang niya. Hindi man naging maganda ang unang tagpo nilang dalawa ni Nathan, naging maganda naman ang kinalabasan ng bardagulan nila sa isa't isa noon. Sino nga bang hindi magugulat na ang dating kasambahay na napilitan lang para magpakasal noon sa kanyang boss ay ikakasal na nga ng totoo sa boss niya. At doon na nga po nagtatapos ang ating kwento ni Nathan at ni Charlotte. Sana po'y may natutunan tayong leksyon tungkol sa paghihigante. At leksyon na kung para kayo sa isa't isa, magsimula man kayo hindi tama, ay magtatapos pa rin kayong saya kung para kayo sa isa't isa. Maraming salamat sa pakikinig. Sa susunod po muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Galit at pag-aalala.